Pagkatapos kong muling mabuhay, agad kong pinutol ang Chanel na regalo ko sa anak kong babae, ang mamahaling gown, at ang Hermes bag. Dahil sa nakaraang buhay, nalaman kong ang mga regalong binili ko para sa anak ko ay napunta pala sa scholar na pinag-aaral ko, kay Henyan Yan. Niyan, maligayang kaarawan. Anak kong mahal. Saka ko lang nalaman, Nay? ang scholar na tinulungan ko ng buong puso ay anak pala ng asawa ko at ng katulong namin. Chow Yu. Lalaki ka, kaya pala pinasok mo si Hiling bilang katulong. Kaya pala pinatulong mo akong magpaaral kay Hinyan Yan at pinagkalooban mo pa siya ng trabaho. Nagtataksil ka na pala noon pa. Hiwalayan kita. Wala kang makukuhang kahit ano. Mahal, pakinggan mo muna ako. Mahal, Bitawan mo ako. Bitawan. Bitawan mo. Niyan. Tay, Bakit mo siya pinapansin? Isa lang siyang taong inaalagaan ng pamilya natin. Pero nakakatulong lang siya sa negosyo natin. Kung hindi, matagal mo na siyang tinalikuran. Tinawagan ko na si Shen Yao. Ipapadala ko silang mag-ina sa kamatayan. Wag. huwag mong saktan si Yao Yao. Huwag mong saktan si Yao Yao. Nay, Yao Yao. Yao Yao, tumakbo ka na. Huwag mo akong intindihin. Tumakbo ka na. Huwag kang gagalaw. Mamamatay ka? Mabubuhay ang nanay mo. Huwag kang makinig sa kanya. Tumakbo ka na. Nay, paumanhin. Sa mga nakaraang taon, ikaw ang nagtiis para sa akin. Ngayon, ako naman ang magpoprotekta sa iyo. Yao Yao. Yao Yao. Nay, Yao Yao. Mga walang kwentang hayop kayo. Dapat mamatay kayong lahat. Dapat mamatay kayong lahat. Ikaw ang mauuna. Bukas, ilalabas ng balita na may aksidenteng sunog na sumunog kina Shen at ng kanyang anak sa loob ng bahay. Kahit maging multo ako, hindi ko kayo patatawarin. Ang lakas ng loob ng walang magawa. Yao Yao. Tangang-tanga ako. 20 taon akong niloko nila. Kaya ikaw, anak, namatay ka ng malungkot kasama ko. Hindi ako makapagtimpi. Siguro ang langit ay naramdaman ang desperasyon ko, kaya binigyan ako ng pagkakataong muling mabuhay. Bumalik ako sa araw ng kaarawan ng anak ko. Sa buhay na ito, ako naman ang magpapabayad sa kanila. Boss Shen, may problema po. Yung handog na birthday para sa anak ninyo, kinuha po ng mister ninyo na si Boss Zhao at ibinigay sa mga scholar. Alam ko, peke lang yon. Nasira ko na ang tunay. Peke, Boss Shen, bakit naman po kayo ay alam na ninyo ng maaga na gagawin yon ni Boss Zhao? Akala ko po ayos ang relasyon ninyo. Bakit niya ginawa yon? Ayos naman ang relasyon namin. Ayos na ayos, hanggang sa naloko ako ni Zhao Yu ng ilang taon. 15 taon na ang nakalipas. Pag uwi ni Zhao Yu mula sa biyahe, bigla siyang may hawak na litrato. Honey, nakauwi ka na, sabi niya sa akin. Honey, kawawa naman ang mga bata sa bundok. Tingnan mo itong bata. Payat na payat. Nakatsinelas pa sa taglamig. Kawawa nga naman. Bigyan na lang natin ng pera. Pansamantala lang ang pagbibigay ng pera. Honey, bakit hindi na lang natin siya suportahan? Pareho siya ng anak natin ng buwan at taon ng kapanganakan. Parang tadhana. Oo nga po, ma'am. Parang tadhana nga po. Ang pagsuporta sa scholar ay magandang gawain para sa anak ninyo. Suportahan na lang natin siya hanggang sa magtrabaho na siya. Ang bait mo talaga, honey. Nitong mga nakaraang taon,
Kapag may oras si Zhao Yu, dinadalaw niya si Hin Yan. Akala ko mabait si Zhao Yu. Akala ko tama ang napangasawa ko. Kaya, nang si Hin Yan ay hindi makahanap ng trabaho dahil mababa ang pinag-aralan, hiniling ni Zhao Yu na tulungan ko siya. Inilagay ko pa si Hin Yan para magtrabaho sa pabrika ko, kasama ng anak ko. At si Heling ang kasambahay. Dahil sabi ni Zhao Yu, hindi madali para sa mga taga-probinsya ang magtrabaho sa lungsod. Itinuring ko siyang tunay na kapatid. Binilhan ko siya ng mamahaling damit. Hindi naman niya kailangang magsuot ng uniforme sa bahay. Kung gusto niyang gawin ang sariling gawain, pwedeng-pwede siyang umalis. Pwede mo ba akong paghandaan ng tubig sa paliguan? Ma'am, ikaw na po ang magkarga. Kailangan kong lumabas. Hindi ko lang inakala na ang 3 taong tapat kong itinuring, ang siya palang magiging dahilan ng pagkamatay ko at ng anak ko. Hindi ako makapapayag. Gusto kong malaman kung bakit. Tawagan mo siya, malalaman mo na. Hello, mahal? Hello, honey. Kanina, pinadala ko yung damit sa pamamagitan ng assistant ko. Naibigay na ba kay Yao? Oo, naibigay na. Pero kanina, sa work group chat, nakita kong suot ni Hin Yan ay kapareho ng kay Yao. Anong nangyari? Mahal, alam mo naman, may mga peking version din ang mamahaling damit. Si Yan, tiyak na peke ang suot niya. Nagkataon lang na magkapareho sila. Alam mo naman, mahilig sa mukha si Yan. Huwag mo na siyang ilantad, baka pagtawanan siya ng mga kasamahan. Oo nga pala mahal, uuwi ka ba ngayon? Kung uuwi ka, sabay tayong magdiwang ng kaarawan ni Yao. Ginagawa niya ito para alamin kung nasaan ako. Para magkaroon siya ng pagkakataon na ipagdiwang kasama si Hin Yan. May business trip ako. Sasakay na ako ng eroplano. Hanggang dito na lang. Boss Shen, hindi ba't ikinansela mo ang mga meeting sa abroad para samahan ang anak mo sa kanyang kaarawan? Bakit biglang? Kung hindi ko sasabihin yan, paano ko makikita ang palabas na itinatanghal nila? Sina Zhao Yu at Heling, si Hin Yan. Sa buhay na ito, sisimulan ko na ang aking paghihiganti. Ye Shen, mga kalahating oras na lang, nasa pabrika na tayo. Ito yung dating CCTV na ikinabit ko sa bahay para sa pusa. Baka mawala, hindi alam ni Zhao Yu. Ngayon, nakatulong naman pala. Halika baby, maglaro tayo ng mas masaya. Suotin mo ito. Patingin naman, alin kaya ang mas bagay? Ikaw o siya? Ayoko ng suot na niya. Bakit siya lang ang pwedeng magsuot ng mamahaling? Gusto ko yung suot na niya. Si. Maraming bagong damit sa aparador. Pumili ka na lang. Suot na niya yan. Puro ayoko. Bagong bili tong damit. Hindi pa nasusuot niya. Tingnan mo ang price tag. 300,000 pesos. Maganda to. Mamaya ito ang isusuot ko. Para pumunta sa birthday party ni Nyan. Mahal, dear. Nakuha ko na ang paborito mong damit. Paano naman gagantihan ng asawa ang mister niya? Ang cute. Ji, Shen. Si Ji, Zhao, na babae pala sa tulong. Siya. Maghanap ng detective para imbestigahan si Zhao Yu. Gusto kong malaman kung ilan. Ang mga bagay na ginawa niya sa likod ko nitong mga nakaraang taon. Si. Oo, tama. Sabihin sa lahat ng empleyado ng pabrika na pumunta sa auditorium. Sasabihin ko sa iyo, ang magbi-birthday ngayon ay ang anak ng chairman ng Zhengming Group, si Hin Yan. Kapag nagalit ang batang prinsesa, mawawalan tayo lahat ng trabaho. Ge, Shen. Narito na po kayo. G. Shen, naayos ko na po ang birthday party ng Binibini na gawin dito sa auditorium ng pabrika natin. Ngayon, ang unang workshop ng pabrika ay titigil sa operasyon ng isang araw. Lahat ng empleyado sa workshop ay pupunta para magdiwang ng kanyang kaarawan. Hin Yan. Hindi siya ang anak ko. Ano? Shen Zong. Noon pa,
Asawa mo ang nagdala kay Hen Yan para mag-apply. Sabi niya, anak mo raw. Sumunod sa apelyido ng lola niya. Noon, tumawag ka pa. At sinabing, alagaan siya. Hoy, mahal, dinala ko na si Nyanyan sa pabrika. Sabihin mo sa manager na alagaan ng mabuti si Nyanyan. Shenzong, Baguhan pa lang si Nyanyan sa trabaho. Pasensya na, pakialagaan mo siya. sige. Aalagaan ko talaga siya. Sa nakaraang buhay, para makapag-focus si Yaoyao sa pag-aaral ng proseso ng produksyon at para sa kanyang pagmamana ng kumpanya, ako ay itinago ang kanyang tunay na pagkatao. Hindi ko inakala na magagamit ito ni Hin Yanyan. Sa pabrika, nagkunwaring anak ko siya. Noong tumawag ako, sinabi ko bang anak ko siya? Hindi. Baka nagkamali ako? Nagtatrabaho ang anak ko sa pabrika, pero hindi si Hin Yanyan. Si Shen Yao. Shen. Shen Yao? Si Shen Yao ang anak mo? Sino si? Hen Yanyan. Si Hen Yanyan ay isang estudyanteng pinag-aaral ko lang. Kaya, nagkunwaring anak ko siya para lang makapagpa-party dito sa pabrika. Tama ba? Oo. Shenzong, hindi ko alam na nagkukunwaring anak mo si Hin Yan. Pupunta na ako para pigilan ang party. Huwag muna. Wala pa sina Zhao Yu at Hiling. Kung wala sila, paano ako makakapaghiganti ng husto? Kape ni Nian Yan. Yao Yao, Ang kape ni Nian Yan. paano ka nakauwi? Ang tagal mo naman. Nian. Di ba 3 minuto lang ang binigay sa'yo para bumili ng kape? Masyadong maikli ang 3 minuto. Kulang na kulang talaga ang oras. Huwag kang magdadahilan. Naglakas loob kang pabayaan ang binibini? Huwag mong kalimutan ang iyong katayuan. Isang aso lang ng binibini. Naglakas loob kayong apihin ang anak ko? Gusto niyong mamatay? Huwag po kayong mag-alala, Manager Shen. Palaging masayahin si Binibini sa bahay. Bakit naman dito sa pabrika ay inaapi ng ganito? May problema talaga dito. Ma, pasensya na. Sa mga nakaraang taon, kayo ang nagtiis para sa akin. Ngayon, Ako naman ang magsasanggalang sa inyo. kapag nalaman ko na ang katotohanan kung bakit nagtiis si Yao Yao, lahat ng umapi sa kanya ay magbabayad. Nian, naglakas loob si Shen Yao na pabayaan ka. Ang kape na binili niya para sa'yo, malamig na nang iabot. Di ba't sinabi ko, kailangang bumalik ka sa loob ng 3 minuto? Pingi ka ba? Nian, tumakbo akong pauwi. Masyadong maikli ang 3 minuto. Kulang talaga. Munting Sinta, Munting sinta ang nanay mo. Kaya pala, hindi mo mapalaki ng maayos ang batang ito. Ako ang munting Sinta. Ang kape mong binili, nadumihan ang damit na binili ng tatay ko para sa akin. Kaya mo bang bayaran iyon? Nian, nangako ka sa akin na hindi mo sasabihin ang tungkol sa nanay ko sa labas. Hey, Nag-init ang ulo mo? Di ba't sinabi ko lang na munting sinta ang nanay mo? Parang asong nagmamakaawa sa akin para lang hindi malaman ng iba? Para lang hindi malaman ng iba na munting sinta ang nanay mo? Kaya lalo kong sasabihin, munting sinta ang nanay mo? Tumigil ka na, wag mo nang sabihin. Nakikiusap ako, wag mo nang sabihin pa. Nanay, tatay, bakit ngayon lang kayo dumating? Para sa kaarawan ng aking minamahal na anak, ako at ang nanay mo ay siguradong maghahanda ng maayos. Dadalo kami ng nakaayos. Bunso, ikaw ba ang nagpasama ulit ng loob ni Nianyan? Gusto mo bang malaman ng lahat na ang nanay mo ang tunay na bunso sa bahay na ito? Tumayo ka. Kung hindi dahil sa kakayahan mong magsilbi sa aking anak, ikaw, isang bata, ay hindi karapat-dapat sa pabrika ng Zhengming Group ko. Ako ang tunay na babaeng may-ari ng bahay na ito. Kung muling gagalitin mo ang anak ko, huwag ka nang magtrabaho rito. Patitigilin ko rin ang gastusin sa gamot ng nanay mo. Huwag! Huwag! Tita He, pakiusap, huwag ninyong itigil.
Ang gamot ng nanay ko. Alam ko na ang pagkakamali ko. Kasalanan ko ito. Dapat ay napansin ko noon pa. Yun pala, si Yao Yao. Ay itinuring si Hiling bilang tunay na babae ng bahay. Noong bagong panganak pa lang si Yao Yao, ipinakilala siya ni Zhao Yu bilang katulong. Sabi niya, magaling itong mag-alaga. Abala ako sa trabaho, kaya si Yao Yao ay palaging inaalagaan ni Hiling. Ate Ling, Magbabiyahe ako ng 1 buwan. Ikaw na muna ang bahala kay Yao Yao. Huwag kang mag-alala, Ate Yunshi. Maging masunurin ka. Ang mga damit ni Hiling sa bahay ay palaging galing sa akin. Mga mamahaling damit. Yaw yaw. Alam na alam ni Hiling na ang nanay mo ang tunay na bunso, pero patuloy pa rin siyang mabait sa inyong mag-ina. Magtrabaho kang mabuti. Huwag mong ipahiya ang nanay mo. Sina Zhao Yu at siya ang nag-utos kay Yao Yao. Kaya naniwala ito na ako ang bunso sa bahay na ito. Hindi ako pinaalis dahil lang sa kakayahan kong pangasiwaan ang kumpanya para sa kanila. At sakto, kamakailan lang ay nagkasakit ulit ako. nanay, bakit nagtatrabaho ka pa rin kahit may sakit ka? Paano tayo mabubuhay kung hindi ako magtatrabaho, aking prinsesa? Nanay, pasensya na. Kung hindi dahil sa akin, hindi ka sana dito sa bahay na ito nakaranas ng ganitong hirap. Hirap? Ginang Shen, kulang na ang pera sa account ninyo para sa paggamot. Bakit nawalan ng pera? Hindi ba't kahapon ay? Ate Nosh, kakasahod ko lang. Sasamahan kita para magbayad? Wag, Yao Yao, hindi kailangan. Oy, hello? Bakit hindi pa rin pumapasok ang bayarin sa paggamot ko sa ospital? President Shen, kahapon ay sinabi ni President Zhao na nagpadala na siya. Baka nakalimutan niya, magpadala ka ulit ng 1 milyon. Kaya pala noong nakaraan, hanggang sa huli ay hindi lumaban si Yao Yao. Ginawa niya iyon lahat para sa akin. Pumasok ka rito. President Shen, natuklasan ng detective kanina na si President Zhao ay patuloy na naglipat ng pera ng kumpanya nang hindi mo alam. Pumunta tayo doon. Ngayon, paparusahan ko silang lahat. Nakakahiyang bagay. Umalis ka diyan. Ngayon ay kaarawan ng anak kong si Nian Yan. Salamat sa inyong lahat, mga kasamahan, sa inyong pagdalo. Higit pa riyan, salamat sa inyong pag-aaruga at pagkilala sa kanya. Ah, kaya pala kamukha ni Nian Yan ang nanay niya. Kaya pala ang ganda-ganda. Kanina, kung hindi lang si Nian Yan ang tumawag sa inyo ng nanay, akala ko talaga kapatid niya kayo. Tama ba? Sino ba ang magsasabing hindi? Talaga namang kayong may-ari ng Zhengming Group. Napakaganda ng pangangatawan. Ang gagaling ninyong magsalita. Sayang ang talento ninyo sa pagiging supervisor. Pag-uusapan ko ang manager. Para kayo itaas bilang workshop supervisor. Salamat po, ma'am. Huwag na kayong magpanggap. Lahat kayo ay mahuhusay na empleyado ng Zhengming Group. Siyempre, itataas ko ang posisyon ninyo. Kain at inuman ng mabuti. Inihahayag ko, ang birthday party ay opisyal nang magsisimula. Oh, Shen Yao, ikaw, anak ng kabit, ang anak ng nanay mong manlalandi sa tatay ko, hindi pa kita pinaparusahan. Ngayon, naiinggit ka pa sa akin, at sinadyang tapakan ng sapatos ko. Dilaan mo yan. Hindi ko tinapakan. Niyan, pakiusap. Huwag mo nang pag-usapan ng nanay ko sa harap ng iba. Miss, kaya pala ayaw mo kay Shen Yao. Anak pala siya ng kabit. Si Boss Zhao, bilang mayaman, natural lang na matukso ng masamang babae. Tingnan ninyo ang ating miss. Kahit alam niyang may Shen Yao, napakabukas palad pa rin. Iyan ang klase ng mayaman. Sakto, tong anak ng kabit ay nagtatrabaho sa workshop ko. Mamaya, ako na ang bahala para paginitan siya para sa'yo. Bingi ka ba? Kausap ka ni Nian Nian. Talagang hindi. Ako, Nagsisinungaling ka pa? Pa, itigil mo na ang pagbabayad sa gamot ng kabit na yon. Hayaan mong mamatay. See? hindi. Huwag. Huwag niyo pong itigil ang gamot ng nanay ko. Didilaan ko. Didilaan ko. dinilaan talaga.
Yaw yaw. Yaw yaw. Bakit nakakandado ang pinto? Malamang nag-alala sila na maistorbo ang party, kaya isinara nila mula sa loob. Kung hindi mabuksan, basagin mo. Hahanap ako ng tao ngayon din. Nian, malinis na ang sapatos mo. Nakikiusap ako sa'yo. Huwag mong putulin ang panggamot ng nanay ko. Nakikiusap ka sa akin? Dapat mo akong pasayahin muna. Shen Yao, nadumihan ang damit mo. Baka naman maawain ako at pahiramin kita ng damit. Mga hayop, dapat mamatay silang lahat. Dumating na ba ang tao? Boss Shen, dala na ng mga gwardiya ang gamit. Malapit na. Nian. Bakit mo pa iniisip yan? Karapat dapat ba siyang magsuot ng mga to? Mga damit to na personal pinili ni Mama. Napakamahal. Ma. Hay, hindi na kailangan. Sa dorm na lang ako magpapalit. Anong dorm? Dito ka na magpalit. Handa na ang mga damit ko para sa'yo. At saka, ang damit mong puno ng krema. Kung madumihan mo ang dorm, hindi ba? Magiging pahirap lang yon sa janitor? Totoo, kahit matagal nang nagtatrabaho, wala pa ring pakialam sa kapwa. Anak siya ng isang maliit na kaibig-ibig. Inaasahan mo bang mag-iisip siya para sa iba? Dito ka magpalit. Gusto namang makita ng lahat. Kung gaano kaganda ang katawan ng anak ng maliit na kaibig-ibig. Diba? Oo nga. Maghubad ka na. Sobra na kayo! Kung anong sabihin ni Nian yan, yun ang gawin mo. Kung hindi lang dahil may silbi pa ang nanay mo. Noong bata ka pa, pinatay na kita. Kung hindi ka susunod kay Nian yan, hindi nagagamutin ang nanay mo. Boss, nandito na ang gamit. Isang gamit lang nito. Mabubuksan na ang kandado. Ikaw, bata. Kung gusto mong maputulan ng panggamot ang nanay mo at mamatay ng masakit sa ospital, magpatuloy ka lang. Sa pag-aantala dito, hindi. Huwag. Maghuhubad ako. Dito ako maghuhubad. Hubarin mo. May susunod pa. Sinong may lakas ng loob na hawakan ang anak ko? Sinong may lakas ng loob na galawin ang anak ko? Mahal, Bakit siya nandito? Zhao Yu, ikaw na puta, anak sa labas mo sa kasambahay, tapos aapihin mo pa ang anak ko? Sino to? Ang lakas ng loob mong tawaging kasambahay ang may-ari. Si Nian Yan ay kasambahay, at anak sa labas ni Boss Zhao. Ngayong araw na ito, paparusahan ko kayong lahat. Siyempre, siya na naman yon. Nanay ni Shen Yao, yung Kirida. Pumunta rito ang Kirida para manggulo. Talagang walang hiya. Yaw yaw. Ma, yaw, huli na ang dating ko. Pinagtiisan mo ang hirap. Ma, hindi ka pa gumagaling. Anong ginagawa mo rito? Ako, Bumalik ka na sa ospital. Wala akong pinagtiis na hirap dito. anak, alam na ng nanay mo ang lahat. Niloloko ka nila. Ang nanay mo, hindi naman kailangan ng pambayad sa ospital. Ano? Pag-usapan natin yan mamaya. Paayos mo muna ang sugat mo. Ma, Samahan mo si Yaw Yaw para magpaayos ng sugat. Opo, Ma, ikaw rito. Okay lang ako. Ang may problema, sila yon. Ma, Ang kapal ng mukha ng Kiridang to, ang yabang talaga. Sabi pa, paparusahan niya kami. Nandito pa ang may-ari. Nagpakita na siya sa harapan ng lahat. Parang hinihintay lang niya na mapahamak ang may-ari. Tanda, sinong nagpahintulot sa'yo na dumalo sa birthday party ko? Hindi ba't sinabi ng tatay ko na ayusin mo lang ang kumpanya namin? Pumunta ka rito para manggulo. Akala mo ba maganda ang pagiging Kirida? Talagang lahi ng Kirida ang nag-aanak ng Kirida. Huwag kang magsalita ng ganyan. Kung walang nagturo sa'yo ng magandang asal, ako na ang magtuturo sa'yo ngayon. Tuturuan kita ng mabuti. Yan. nababaliw ka na ba? Sa ngayon, hirap na tayong protektahan ang sarili natin. Putang ina mo. Ang lakas ng loob mong manampal sa akin sa harap ng mga magulang ko. Pero si Nian Yan, ang prinsesa ng Zhengming Group. Ang tapang mong manampal sa kanya. Tiyak na hindi ka pababayaan ni President Zhao.
Pinagkatiwala ka ni President Zhao sa kumpanya. Akala mo kung sino ka na. Isang aso lang, nag-aastang may-ari. Maiiyak ka rin mamaya. Pa, sampalin mo naman siya. Niyan yan. Ito. Kalimutan na natin ito. Pa, anong sinasabi mo? Mas pinapanigan mo siya. Ma, itong putang ina, ang lakas ng loob niyang manampal sa akin sa harap ng napakaraming tao. Sampalin mo naman siya. Kung hindi, paano na ako magmamana ng kumpanya? Paano ko mapasunod sa akin ang lahat? Niyan. Tumigil ka na. Bakit hindi ako pwedeng magsalita? Aso lang naman siya na inalagaan ng tatay ko. Sa loob ng napakaraming taon, kumakain at umiinom siya sa pamilya natin, umaasa sa pamilya natin. Ngayon, ang lakas ng loob niyang manampal sa akin sa harap ng napakaraming tao. Ma, kung patuloy kang magtitiis sa kanya, kapag nakaangat na ang putang inang ito, tayo ang mapapaalis sa bahay. Ako ay umaasa sa'yo para mabuhay. Ako, ang putang ina, ang nakaangat? Yun si. Anong ginagawa mo? Sasabihin ko sa'yo, hindi ka pinapansin ng tatay ko dahil ayaw niyang mapahiya tayo sa labas. Pero, hindi kita pagbibigyan. Huwag kang magmalabis dito. Pa, huwag mong isipin na nakakahiya. Ngayon, sampalin natin siya ng husto. Niyan. Tigilan mo na. Pa, bakit ka ganyang katakot? Pinatawad na kita ni Ma sa loob ng napakaraming taon sa pagtataksil mo. Ano ba talagang kinakatakot mo? Itong putang ina, kung hindi siya sumunod, putulin natin ang pambayad sa gamot niya. Hayaan mo siyang mamatay. Kapag gamay ko na ang operasyon ng pabrika, sa susunod, ipaubaya mo sa akin ang kumpanya. Tiyak kong papaunlarin ang Zhengming Group sa pandaigdigang antas. Pinatatahimik kita. Tay, sinaktan mo ako. Yun si. Pag-uusapan natin ito sa bahay. Maraming tao dito. Nakatingin lahat. Kinakabahan ka. Natatakot kang ibunyag ko ang totoo sa harap ng lahat. Ikaw na kabit. Huwag kang magmalaki. Si Papa kasi, ayaw niyang mapahiya tayo sa labas. Kahit anong gawin mo ngayon, hindi mo mababago ang katotohanang kabit ka. Niyan. Tumigil ka na. Nanay, ikaw ang legal na asawa. Anong kinakatakot mo sa kanya? Ipakita mo ang lakas ng isang tunay na misis at disiplinahin mo siya. Tama na. Niyan. Masama ang pakiramdam ni nanay. Kanselahin na ang birthday party ngayon. Sumama ka kay nanay pa uwi. Tara na. Ayoko. Umalis ka. Niyan. Hello. Ang ebidensya ng ilegal na paglilipat ng ari-arian ng kumpanya ni Zhao Yu ay naipadala na, tama ba? Siya. Kukunin ko. Manager Shen. Siya, kaya ko to. Ayoko talagang umalis. Ito ang birthday party ko. Maraming kasamahan mula sa pabrika ang narito at nakatingin. Bakit kailangang kanselahin dahil lang sa isang kabit ng basta-basta? Nanay, hindi ninyo kailangang magpakumbaba para lang sa reputasyon ng pamilya ng ganito. Tama. Birthday ito ng Young Miss. Kanselahin lang ng basta? Nakakawalang mukha naman para sa Young Miss. Sa totoo lang, masyadong mapagparaya ang misis. Buong pabrika, sino ang hindi alam na ang nanay ni Shen Yao ay isang kabit? Ikaw na kabit. Humingi ka agad ng tawad sa akin. Kung hindi, puputulin ko ang panggagamot mo. Sige, humingi ka ng tawad. Paano mo gusto akong humingi ng tawad? Alam kong natatakot ka. Kaya bibigyan kita ng parehong pagtrato sa anak mo. Parehong pamamaraan. Ikaw, lumuhod ka. Magmano ka sa akin ng malakas. Kapag nasiyahan na ako, papatawarin kita. Ganito ka ba? Mambuli sa anak ko palagi? Siyempre, pero itatama ko lang, hindi yon pambubuli. Edukasyon yon. Edukasyon. Kaya ngayon, edukasyon ang ibibigay ko sa'yo. Baliw ka. Hinayaan mo pang saktan ako. Pabrika namin ito. Ngayon, hindi ka makakalabas sa pintuang ito, mga tao. Bawat sampal, bonus. Bibigyan ko kayo ng bonus. Bawat sipa, promotion. Ipapataas ko ang posisyon ninyo. Promotion at sahod. Ayos, mga gago, mang-aapi ka pa sa Young Miss. Ngayon, wala ka ng takas. Sige, bugbugin ninyo. Huwag ninyong palampasin. Sabi ko, si Yao sa pabrika, paano siya inaapi? Walang nagsabi sa akin. Yun pala, kayo pala ang mga masasamang supervisor na nanggugulo dito. Kayo, hindi karapat-dapat magtrabaho sa Zhengming. Anong pakialam mo kung karapat dapat kami o hindi?
Yung Shen Yao na iyon, isang ordinaryong empleyado lang siya. At na-offend pa niya ang young miss. Kung hindi siya ang target ko, sino pa? Tigilan mo na ang mga salita, maghanda kang masaktan. Tigil. Lance Manager. Gago. Mga away ka pa sa boss. Tanggal ka na. Manager, nababaliw ka ba? Tinutulungan ko lang ang young miss. Tatanggalin mo ako. Hinahamon mo ang young miss. Huwag mong kalimutan, ang trabaho mo ay bigay ng mga magulang ng young miss. Ano? Pipigilan mo pa kami? Natulungan ng young miss? Ayaw mo na bang magtrabaho? Tumahimik kayo. Kayo, mga tropa ng mga gago. Ang nakatayo sa harap ninyo. Siya ang tunay naming boss. Ang chairperson ng Zhengming Group. Ang tunay na asawa ni Boss Zhao. Imposible. Siya ang tunay na asawa. Ano ang nanay ko? Nanay mo ang gago. Hindi pagkakaintindihan. Lahat ay hindi pagkakaintindihan. Sinanay ni Henyan yan ang bunso. Ito, ano ba talaga ang nangyari? Baka naman siya ang tunay na may-ari. Hindi, boss. Hepeng ang pabrika. Ganun ang sabi nila. Tiyak na tama na. Hindi naman siguro. Ang inapi namin ay ang panganay na anak na babae pala. Yan. Sabihin mo sa amin na ang mga magulang mo ang hepe ng pabrikang ito. Kaya kami ay laging tumutulong sa iyo para apihin si Shen Yao. Naglakas loob kang lokohin kami. Nagsisinungaling ka. Imposibleng mangyari ito. Ma, ipaliwanag mo na sa kanila na siya ang bunso. Siya ang mababang uri ng bunso at ikaw ang mataas na uri. Ang nanay mo ay hindi lang bunso. Siya rin ang bunsong sinasabi mo. Ang katulong na inupahan ko, at ikaw, anak ng isang katulong, ay naglakas loob na magpanggap bilang panganay na anak ng Zhengming Group at inapi ang anak ko. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob? Ma, hindi ka bunso. Ako. Kayo ang tunay na panganay na anak ng Zhengming Group. Kayo ang Zhengming Group ang magiging susunod na pinuno. Ang pabrikang ito ay sa inyo. Hindi ako anak ng bunso. Hindi, nagsisinungaling ka. Imposibleng mangyari ito. Ma, pa, ipaliwanag ninyo na sa kanila. Hindi ako anak ng katulong. Hindi ako anak sa labas. Hindi ba? Sinabi ko nang tumahimik ka. Ikaw ang nagpumilit magsalita. Kasalanan mo itong lahat. Mahal, lahat ito ay hindi pagkakaintindihan. Maaari kong ipaliwanag sa iyo. Mahal, Inamin na ni Boss Zhao, baka naman si Hinyanyan ay tunay na anak sa labas. wala na. Si Hinyanyan pala ay anak sa labas ng katulong. Tinulungan pa namin siya. Naapihin ang anak ng chairman. Bunso, pinahamak mo ako. Hindi. Hindi ganoon. Hindi ako anak sa labas. Tingnan mo ang suot ko. Lahat ay high-end na terno na nagkakahalaga ng daan-daang libo. Pero itong bunso na si Shen Yao, Palaging uniforme ang suot. sino ang anak sa labas? Hindi ba ninyo makita? May mukha ka pang magbanggit ng high-end na damit? Nitong mga nakaraang taon, abala ako sa trabaho at walang oras para alagaan si Yao Yao. Pero binigyan ko kayo ng pagkakataong apihin siya. Nakalimutan ko. Kailangan kong sabihin sa iyo ang isang masamang balita. Ang high-end na damit mong ito ay peke. Imposible. Ang high-end na damit kong ito ay tunay. Ito ay espesyal kong ipinagawa. Kung gayon, tingnan mo ang tatak sa iyong damit. Anong brand ito? Ang tunay na Chanel, Chanel talaga yan. Paano naging chmel ito? Ang labo naman ng pekeng to. Nadaya tayong lahat ni Hinyan sa kanya. Hindi ko kayo dinaya. Ikaw, Gaga. Kailan mo pinalitan ang mga orig kong damit ng peke? Ang mga damit kong ito lahat yan ay regalo sa akin ng tatay ko. Regalo sa iyo ng tatay mo? Lalaking pinaaampon lang siya. Saan siya kukuha ng pambili ng damit? Ano? Pinaaampon siya? Pinaaampon? Pa. Pinaampon ka pala? Kaya pala Hinyan yan ang apelido, hindi Zhao. Kaya pala si Boss Zhao ay palamunin lang. Kaya pala takot siyang malaman ng tunay niyang asawa na may anak siya sa labas. Ikaw, ulol, huwag kang magkalat ng kung ano-ano. Di mag-imbestiga ka. Kung sino ang legal na may-ari ng Zhengming Group. Apelidong Shen, ako, Shen Yunshi. Ang negosyong ito ay iniwan sa akin ng tatay ko.
Si Zhao Yu ay lalaking pinaaampon ko lang sa bahay. Si Hiling naman, naawa lang ako sa kanya. Kaya inalok ko ng trabaho bilang katulong. Hindi ako naniniwala. Pa, ma, ipaliwanag niyo nga sa kanila? Sinisiraan kayo? Tumahimik ka. Kung hindi dahil sa kakadaldal mo, hindi sana nangyari ito. Mahal, ako ang may kasalanan. Lahat ng kasalanan. Pakiusap, umuwi na tayo. Huwag na dito. Hindi dapat pinagkakalat ang kahihiyan ng pamilya. Anong hindi dapat ipagkalat? Ngayong araw na ito ay seryoso kong ipapahayag sa lahat ang isang bagay. Si Shen Yao ang tanging anak ko. Ang dalagang heres ng Genming Group. Sa hinaharap, siya rin ang magiging nag-iisang tagapagmana ng Genming Group. Tungkol naman kay Hin Yanyan, siya ay isa lamang estudyanteng mahirap na naisahan ako noon at aking tinulungan sa kabutihan ng loob. Pero hindi ko inasahan na ang kabutihang loob ko ay magdudulot ng problema sa sarili kong tahanan. Hindi ako estudyanteng mahirap. Hindi ako. Shen Yao, ipaliwanag mo nga sa lahat na ang nanay mo ang ulol, na anak ka ng ulol. Magsalita ka nga. Huwag, tumahimik ka. Ang sampal na ito ay para sa mga paninira mo sa nanay ko nitong mga nakaraang taon. Ang sampal na ito ay para sa mga pagpapahirap mo sa akin nitong mga nakaraang taon. Ang sampal na ito ay para sa inyong kawalang utang na loob. Hindi totoo yan. Hindi ako anak ng ulol. Hindi ako. Huwag kayong maniwala sa kanya. Dinadaya niya kayo. Kung nagsisinungaling ba ako, tingnan nyo na lang ito at malalaman nyo. Mahal. Matagal ng pangarap ni Yan na maging plant manager ng Genming Factory. Kailan mo ba mapapaalis si Shen Yunshi? Ayoko nang maging little cutie. Honey, huwag kang magmadali. Hintayin nating kumita pa ng mas malaki si Shen Yunshi para sa atin. Saka ako gawan ng aksidente para silang mag-ina ay tuluyang mawala. Ngayon, sagutin mo, ikaw ba ay anak ng little cutie? Kaya pala ako ang tunay na anak ng little cutie. Kaya pala, ako pala ang nakakatawang tao. Kung tama ang nakikita ko, ang pulseras na ito ay 1 taon nang nakalipas. Iregalo ko kay Yao Yao bilang birthday gift. Ito ay nagkakahalaga ng 2 milyong piso, isang Hetian jade bracelet. Ngayon, ninakaw mo ito. Batay sa pagtatasa? Dapat ay sapat na para makulong ka ng 10 taon. Hindi. Makukulong ako. Ayokong makulong. Ma, tulungan mo ako. Ayokong makulong. Ginang. Nalinlang ako ng kasakiman. Kaya nagawa ko ang malaking kasalanan. Pakiusap, isipin mo na lang ang mahabang panahon na nagtiis at nagsumikap ako. Nang buong puso't lakas sa pag-aalaga sa inyo. Patawarin mo na ang anak ko. Nag-alaga? Kanino ka nag-alaga? Ang pag-akyat sa kama ni Zhao Yu, iyon ba ang tawag mong pag-aalaga? Ang pulseras na ito, nadumihan na ng kanyang paggamit. Kung ayaw ninyong magsampa ako ng kaso, pwede rin. Bayaran niyo ako ng 2 milyon. Hindi ko kayo isasampa. Hindi ko pabibilangin si Hin Yanyan. Shen Yunshi. Sa mahabang panahon, sa Genming Group, may kontribusyon man o pagsisikap lang ang naibigay ko. Dahil lang sa 2 milyon, handang sirain ang buong buhay ni Yanyan? Ang kontribusyon ni Ginoong Zhao ay tumutukoy sa paglipat ng mga ari-arian ng grupo, di ba? Nagsisinungaling ka. Ginang Shen. Ito si Zhao Yu. Naglilipat ng mga ari-arian ng grupo at nitong mga nakaraang taon, nagnakaw ng pera ng kumpanya para kay Hiling at sa anak niya upang bumili ng mga ari-arian at sasakyan. Kabuang halaga, 20 milyon. Ang mga inilipat na ari-arian na ibalik na namin. Ang mga biniling ari-arian, isinampa na ng abogado ang kaso. Ipakita mo sa kanya. Ginoong Zhao, pakitingnan. Wala na. Wala na ang lahat. Mahal, wala akong kasalanan. Siya itong munting kirida. Siya ang nanulsol sa akin.
Kaya ko nagawa ang lahat ng masasamang bagay na yon. Zhao Yu, gago ka. Magkasama tayo mula pagkabata, nangako ka na mamahalin mo ako, habang buhay. Sumunod ako sa'yo ng mahigit 20 taon. Akala ko ba, ako pa rin ang munting kerida mo? Pinagbuntis mo ako kay Nyanyan. Pero ngayon, isinisisi mo sa akin ang lahat. Gago ka talaga. Tumahimik ka. Ang minamahal ko, si Yunshi lang, at siya lang. Kung hindi, bakit hindi pa kita pinakasalan at hiniwalayan siya? Hiwalayan? Kaya mo ba? Kung iiwanan mo ako, ikaw na isang napakasal lang, wala ka ng halaga. Ako. Hayop ka, Zhao Yu. Hanggang ngayon, niloloko mo pa rin ako. Isa kang lalaking manloloko. Manloloko. Ihanda ang kasulatan sa diborsyo. Paalisin si Zhao Yu ng walang dala. Panagutin siya sa legal na responsibilidad sa paglilipat ng ari-arian. Opo. Mahal pakiusap, patawarin mo na ako. Sinisiguro ko, mula ngayon, ikaw lang ang mamahalin ko. At puputulin ko na ang lahat ng ugnayan sa mag-inang kerida na ito. Papa, Tumahimik ka. Nakakahiya kang tawagin akong papa. Kung hindi dahil sa inyong dalawang keridang ito na palaging nakakapit, hindi ko sana nagawa ang lahat ng masasamang bagay na yon. Papaluhurin kita sa asawa ko para humingi ng tawad. Zhao Yu? Bitawan mo ang anak ko. Bitawan mo ang anak ko, Zhao Yu. Bitawan mo ako! Boss Shen, ano ang gagawin natin? Awayan lang ng mga aso yan. Papirmahin mo si Zhao Yu sa kasulatan sa diborsyo. Lahat ng naririto na nangapi kay Yao Yao, huwag nang patawarin ang kahit isa. Niyan. Yao Yao, pumunta tayo sa ospital para magamot ang sugat mo. Baka kasi magpeklat. Mahal, patawarin mo na ako. Alam ko na ang pagkakamali ko. Nasisira ang buhay ko dahil sa inyong mag-anak. Nawalan ako ng trabaho. Papatayin kita. Huwag. Ibalik ang trabaho ko. Ginoong Shen. Mga galos lang po sa balat ng binibini. Walang malubhang pinsala. Medyo mahina lang ang katawan. Kailangan ng mahabang panahon para makabawi. Magre-reseta lang ako ng gamot para sa kanya. Mabuti naman. Ma, yung pabrika natin. Ikaw talaga ang nagtayo? Anak, hanggang ngayon, nagdududa ka pa rin sa nanay mo? Ma, hindi ako nagdududa sa'yo. Ito lang kasi, mula nang bata ako, palagi akong binobombahan ni Papa at ni Tita He. Sinasabi nila, ikaw daw ay isang... Ang Zhengming Group ay kay Papa. Kasalanan ko ang lahat. Mula ng bata ka, palagi akong abala sa trabaho. Hindi kita gaanong naalagaan. Anak ko, mula ngayon, ikaw ang magiging nag-iisang tagapagmana ng Zhengming Group. Ang pamilya Shen, nag-iisang dalaga. Ma, ibibigay ko sa iyo ang lahat. Pasok. Ginoong Shen, Yao Yao, magpahinga ka muna. Lalabas muna ako. Ginoong Shen. Sa auditorium, ang mga empleyadong nakisali sa pang-aapi sa binibini, pinauwi na natin. Ang mga hindi naman nakisali sa pang-aapi, pinagsabihan din natin na manahimik. Hindi dapat ipaalam ang tunay na pagkatao ng binibini. Ito po, yung pinirmahang kasunduan sa diborsyo ni Zhao Yu. Pumayag siyang umalis ng walang dala. Pero, hinihiling niya na huwag na natin silang habulin. Noon, tinawagan ko kayo, pero hindi nakakonekta. Kaya, pumayag na ako sa kanyang kondisyon. Pwede na rin yan. Kung magkakaso tayo ng diborsyo, baka may komplikasyon. Ang utang nila, unti-unti kong babayaran. Sabi ni Ginoong Shen, lumayas kayo agad sa pamilya Shen. Kung makikita pa kayo ulit dito, pabibilisin namin ang buhay ninyo sa kulungan. Healing, dumating din ang araw mo. Talagang may hustisya ang langit. Kayong mga... Pa, ganito na lang ba tayo? Itatapon sa labas? Ayu. Shen Yunsi. Ginamit ka lang niya. Noon, hinanap ka niya para lang maging ama ng sanggol sa tiyan niya. Ngayong tapos ka ng gamitin, itinapon ka na lang niya. Hindi mo dapat palampasin ito. Si Shen Yunshi na yan, dahil sa pakikipag-asawa sa akin, nakontrol niya ang Zhengming Group. Naging pinakamayaman sa Jiangcheng. Tapos, basta na lang niya akong itinapon. Imposible. Maligayang pag-uwi, Binibini, Yao Yao. Mula ngayon, ikaw na ang tunay na amo ng bahay na ito. Pangako ko, wala nang mang-aapi sa'yo.
Nanay, ang bait-bait mo sa akin. Anak, ikaw lang ang anak kong babae. Siyempre, sa'yo lang ako magiging mabait. Geishen, yung overseas market na hawak ni Jiao Yu, ginulo niya ng husto. Nagrereklamo na ang mga partner. Hinihiling nila na kayo mismo ang magpaliwanag. Nanay, kaya ko nang alagaan ang sarili ko. Pumunta ka na sa trabaho. Malaki na ang yaw-yaw natin. Sandali lang ako, babalik agad ako. Oh, naalala ko, yung kasama mo nung bata pa kayo, yung childhood friend mo, si Lin Jin yan, umuwi na. Nung bata pa kayo, ikaw pa ang nagligtas sa kanya. Mag-OJT siya sa factory natin. Para pagdating ng panahon, may mag-aalaga sa'yo. Nanay, wag mo na akong intindihin. Pumunta ka na sa trabaho. Sa trabaho. Si. Yung entry ko sa jewelry design competition na ito, kailangan manalo ako. Para maging ipagmalaki ako ni nanay. Kakaiba. Bakit ba ganyan sila tumingin sa akin? Hindi ba't sinabihan dapat ni nanay ang mga tao sa auditorium na itago ang identity ko? Hindi dapat alam nila kung sino ako. Ah, kaya pala. Totoo nga. Isang batang walang amang nag-alaga. Kumakalat na yan sa buong factory. Daw bago magpakasalang nanay niya, kabit siya. Tapos nabuntis siya. Ngayon, nalaman na ng tatay niya. Kaya maghihiwalay na sila. Anong silbi ng pagiging maganda? Katulad ng nanay niya. Sa huli, kabit din ang kapalaran niya. Sino ang tinatawag mong kabit? Huwag kayong magsalita nang walang alam. May alam kami. Hiniyan yan. Hindi ba't natanggal ka na? Bakit ka nandito ulit sa pabrika? Ikaw ang kumalat ng mga chismis na yon. Kuya Jinyan, tingnan mo. Inaapi na naman ako ni Shen Yao. Kuya Jinyan. Ikaw si Lin Jinyan. Kuya Jinyan, ikaw ba ang may karapatang tawagin siya ng ganoon? Kuya Jinyan, siguradong ipagtatanggol mo ako, di ba? Siyempre, ikaw ang nagligtas ng buhay ko. Hindi ko hahayaan na saktan ka ng sinuman. Shen Yao, huwag mong isipin na dahil sinusuportahan ka ni Tita Shen ay pwede mo nang apihin si Nian Yan. Inuutusan kita na humingi ka agad ng tawad kay Nian Yan. Lin Jinyan. Kailan naman nailigtas ni Hinyan yan ang buhay mo? 15 taon na ang nakalipas yon. Kahit sabihin ko sa'yo, hindi mo maiintindihan. 15 taon ang nakalipas. Saklolo! 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 Anong nangyari? Anong nangyari? Kuya, gising. Kuya, hahanap ako ng matanda para daling ka sa ospital. Anong ginagawa nitong tao? Ikaw ang nagligtas sa akin? Oo. Sinasabi mong si Hinyan yan ang nagligtas ng buhay mo? Base sa tono ng boses mo, ano ba ang pinag-aalinlanganan mo? Siyempre na nag-aalinlangan ako. Dahil noong 15 taon ang nakalipas, ako ang nagligtas ng buhay mo. Kuya Jinyan, tingnan mo si Shen Yao. Simula pa lang bata, hilig na niyang agawin ang mga bagay sa akin. Ngayon, patungkol sa buhay na iniligtas mo, gusto pa niyang agawin. Shen Yao, hindi ko alam kung anong panlilin lang ang ginamit mo para mapalayas ni Tita Shen, si Nian Yan sa bahay. Pero tandaan mo, si Nianan ang tunay na Zhengming Group na nag-iisang dalagang mayaman at siya rin ang nagligtas ng buhay ko. Hindi ko hahayaang saktan mo siya. Sinasabi mong si He Nian yan ang dalagang mayaman ng Zhengming Group? Tanungin mo siya. Matatakot ba siyang aminin? Tumahimik ka. Ikaw, isang scholar na pinag-aaral lang ni Tita Shen. Anong karapatan mo para pagdudahan si Nian Yan? Oo, scholar lang ako. Kuya Jinyan, napakababa lang talaga ng tingin ni Shen Yao sa sarili, kaya madalas niya akong inaapi. Kuya Jinyan, dahil nagalit ka para sa akin, sobrang nasasaktan talaga si Nian Yan. Hey Nian Yan, ang lakas ng loob mong baligtarin ang aming dalawang katauhan. Nagpapanggap kang anak ni Mama. Naniniwala ka ba kung tatawagin ko ngayon ang factory manager para sabihin kay Lin Jin yan ang totoo? Huwag mong takutin si Nian Yan dito. Hindi uubra sa kanya ang mga pananakot mo. Sige, tawagin mo ang factory manager nyo. Tingnan natin, pagdating ng panahon, paano ka makakalabas sa gulo mo. Siya. Kuya Jinyan, ngayon ay ang taunang paligsahan sa disenyo ng alahas sa pabrika. Kasali rin ako. Samahan mo ako upang masaksihan ang aking tagumpay. Siya. Shen Yao, dahil humingi ng awa si Nian Yan para sa iyo, hindi kita pag-iinitan ngayon. Sa susunod, mag-ingat ka. Kapag inapi mo ulit si Nian Yan, magdudusa ka. Itong si Lin Jinyan. Talagang bulag. Hindi ko alam kung ano na ang kalagayan ni Yao Yao sa pabrika. Nakatago ang kanyang tunay na pagkatao. Baka maapi siya. Boss Shen,
Tungkol sa gabi na nalasing ka at nagbuntis sa young lady, may nahanap akong bakas. Anong baka? Noong gabing iyon, ang naglagay ng gamot sa inyo ay si Jiaoyu. Gago. Ang tagal niyang nagtago. Noon, tiyak na balak niyang gamitan ako ng droga. Pero sa hindi inaasahang pangyayari, napunta ako sa maling kuwarto. Kaya pala nung pinilit ako ng pamilya na magpakasal at humanap ng manugang na lalaki, siya ang unang nagparehistro. Boss Shen, hindi pa ito ang pinakamahalagang bakas. Noong una kong imbestigahan ito, wala talagang bakas. Malamang si Jiaoyu ang humahadlang sa pag-iimbestiga. Pero nitong mga nakaraang araw, may nag-alok ng malaking halaga para imbestigahan ang pangyayaring ito. Kaya lumitaw ulit ang mga bakas na ito. May iba pang nag-iimbestiga? Hanapin mo ang taong iyon. Baka sakali, siya ang ama ni Yao Yao. Ang dami palang tao. Yaw. Narinig ko na may nangyari kahapon sa auditorium. May nangyari? Oo, may nangyari. Baka dapat mag-resign ka na lang. Si Hinian ang anak ng boss. Hindi mo siya kayang talunin. Okay lang, naayos na. Hindi na siya mang-aapi sa akin. Naayos na. Ate Yaw, ngayon. Siyempre, Oo nga pala. May sasabihin ako sa'yo. Hindi mo ako magagalit, di ba? siyempre, sa Genming Factory, ikaw lang ang nakipagkaibigan sa akin. Kahit anong gawin mo, hindi kita pagagalitan. Ganito kasi. Ikaw kasi, hindi ba laging gumagawa ng alahas, na ang ganda-ganda? Ako naman, nang walang problem, kumuha ng kopya ng gawa mo, ipinadala ko sa organizing committee. At ipinasa ang pangalan mo para sa International Jewelry Competition na ito. International Jewelry Competition? Oo, Ako. Kaya ko ba yon? syempre kaya mo yan. Lagi ka namang nagtatrabaho para kumita, hindi ba para lang sa gastos sa gamot ng nanay mo? Kung mananalo ka ngayon, makakakuha ka pa ng pera. Tapos, maraming kumpanya, ang mag-aalok sa'yo ng trabaho. Ang ganda talaga. Ang bait mo talaga, Jiao Jiao. Buisit! Sa pagitan ng mga sweetie, ang natitira na lang ay ang mag-aaliw sa isa't isa. Ang aming nyanyan, nakakapagsalita na ng sweetie. Napaka down to earth naman. Nagpapakita ng pagmamahalan, maaga ang kamatayan. Mga kasamahan, maligayang pagdalo sa Genming Factory 2025 Annual Employee Jewelry Design Competition. Ang paligsahang ito ay nakatanggap ng mataas na pagpapahalaga mula sa Global Strategic Partner ng Genming Group, ang Su Group. Ang sikat na global na jewelry designer, si Sumurong, ang panganay na anak ng pamilyang Su, ay personal na dumalo para magbigay ng marka. Ang unang gantimpala sa paligsahang ito ay makakakuha ng personal na promosyon mula sa Su Jewelry na ibebenta sa buong mundo. Okay, magsisimula na ang pagpapakita ng mga alahas. Ngayon, ating tangkilikin ang unang likha. Magkasamang bituin at buwan. Ang may akda ng likhang ito ay si Wen Jiaojiao. Ang konsepto ng kanyang disenyo ay kasama ang pinakamamahal na tao, tulad ng bituin at buwan, magkaharap ngunit malayo, maghihintay ng may pag-asa. Marka ng hurado, 8. Jiao Jiao, gawa mo ito. 8 puntos, Yaw. Tiyak na mananalo ako. Hahatiin ko sa'yo ang premyo. 8 puntos lang. Anong ikinagagalak mo? Basura. Tama, alam naman ng lahat na si Nyanyan ang tunay na henyong taga-disenyo ng Genming Factory. Kapag naipakita na ang kanyang likha, ang mga likha ninyo ay pawang basura. Huwag mo na siyang pansinin. Kung kinagat ka ng aso, kakagatin mo rin ba? Anong sinasabi mo? Tahimik. Ang pangalawang likha ay mula kay henyong taga-disenyo ng Genming Factory, si He Nyanyan. Ang ganda naman ito. Ang gawaing ito ay tinatawag na bulaklak at paru-paro. Ito ay sumasagisag sa isang magandang pagkikita. Kaakit-akit ang bulaklak, masigla ang paru-paro. Talagang matalino ang konsepto. Si Hinyanyan ay mula sa aming pabrika. Isang henyos na taga-disenyo. Pagkatapos niyang pumasok, marami sa kanyang mga gawa ay napansin ng mga kilalang brand sa bansa. May magandang kinabukasan siya. Talagang napakatalino. Isang taga-disenyong may talino. Gusto ko rin ito ng personal. Binibining Su ay isang kilalang taga-disenyo sa buong mundo. Napakaganda ng kanyang panlasa. Kung pareho kayong nagkakagusto, Ang gawaing ito ay kinilala ng Binibining Su. Walang hanggan ang kinabukasan ni Nyanyan. Ang galing mo, Niyan.
Nagustuhan ng Binibining Sue ang iyong gawa. Tataas ang iyong karera. Salamat sa paghihikayat ni Jinyan, kaya ako nakamit ang magandang resulta na ito. Yaw, gawa mo ito, di ba? Paano nang ahasihin niya na sabihin, gawa niya ito? Ang ganda talaga ng gawain ito. Gusto ko ito. Bigay mo. Niyan. Ito ang gawa kong ipinasok sa paligsahan ng pabrika ng disenyo. Isang maliit na anak na babae. Kahit manalo ka, sino ang bibili ng gawa mo? Kung hindi, ibigay mo ito sa akin. Kung hindi, puputulin ko ang panggagamot ng nanay mo. Huwag. Ang sama mo naman, hiniyan yan. Gusto mo pa bang magtrabaho? Ayos lang, mamaya mapapahiya siya. Siyam na puntos, lahat ay 9 puntos. 9 puntos, mula nang itatag ang Genming Factory, sa internal design competition, ito ang pinakamataas na score. Sa tingin ko, ang kampyon ng kompetisyong ito, kung kanino mapupunta, alam na ng lahat, di ba? Supervisor, pwede na bang tapusin ang kompetisyon? Sinyan ang karapat-dapat na first prize. Oo nga. Sa bawat kompetisyon, first prize si Nian. Walang duda. Wala nang paglalabanan pa. Bakit walang duda? Marami pang gawa ang hindi na ipakita. Sino ang nakakaalam kung sa huli ay may mas magandang gawa pa? Dapat patas at makatarungan ang kompetisyon. Sa tingin ninyo, ang susunod na gawang ito ay makakapantay sa Dilianhua? Ito'y nakaka-excite din para sa akin. C. Kaya ating buksan ang gawang ito na pinamagatang mutya ng palad. Umuwi ka na, Murong. Pinagmamasdan mo na naman ang heirloom na hulagway na batong pangkuwintas ng pamilya natin. Ang kwintas na ito ay magkapares talaga. Sayang lang, 12 taon na ang nakalipas, nawala ang isa. Kasama ba ng misteryosang babaeng iyon noong gabing nagkita kayo? Pa. Ano ba ang meron sa babaeng iyon? Anong kapangyarihan mayroon siya? Na hanggang ngayon, hindi mo siya makalimutan? Para hindi magpakasal? Handa ka pang ampunin ako at si Chenge para lang hanapin siya? Malalaman mo rin agad, may natanggap akong balita na lumitaw na siya sa Haicheng. Sa pagpunta mo sa Haicheng ngayon, tulungan mo ang tatay na magbantay sa babaeng may-ari ng batong ito. Kapag natuklasan, sabihin mo agad sa akin. Si, Siya ang tanging babae sa buhay ko. Lahat ng pag-aari ng pamilyang Su ay mapupunta sa kanya. paano napunta rito ang hiyas na ito? Ang babae bang ito ang anak ng babaeng nakipag one night stand kay Papa noon? Hindi pwede. Lahat ng kayamanan ng pamilya Su ay akin. Hindi ko hahayaang kunin ito ng batang to. Grabe, ang ganda. Ito ang pinakamagandang alahas na nakita ko. Sino ba talaga ang nagdisenyo nito? Ano ba yan? Sino ang gumawa ng napakagandang alahas na ito na nakakahigit sa akin? Ang gawang ito, kanino ba ito? Shen Yao. Ang may akda ng gawang ito ay si Shen Yao. Imposible. Ang gawang ito ay hindi maaaring kay Shen Yao. Bakit imposible? Nandoon ako nung ginagawa ni Yaw Yaw. Ang gawang ito, nakita ko ang buong proseso. Siyang tunay na nagdisenyo nito. Kung sinasabi ninyong hindi ito kay Shen Yao, may ebidensya ba kayo? Dati, si Shen Yao ay sumusunod lang kay Hinyan bilang tagagawa ng sample. Sino ang nakakita sa kanyang may magandang disenyong naipakita? Baka naman ang disenyong ito ay ninakaw ni Shen Yao kay Nian. Tama ang hinala ninyo. Ang paboritong hiyasin na ito ay ang gawang nawala ko, ilang araw lang ang nakalipas. Ang pangungopya ng gawa ay kahihiyan para sa isang taga-disenyo. Magiging dahilan ito ng pagbabawal sa kanya sa industriya. Hinyan, kung isasakdal mo si Shen Yao, pananagutan mo ito sa batas. Handa akong panagutan ang lahat. Inaakuso ko si Shen Yao sa pagnanakaw ng aking gawa. Mga kasinungalingan, ikaw talaga. Ang nangagaw ng gawa ni Yaw Yaw. Ngayon, ikaw pa ang nagbibintang sa kanya ng pangongopya. Ang kapal mo naman. Katarantaduhan! Sinasabi mong inagaw ko? May ebidensya ka ba? Ebidensya? Meron ako. Mapapatunayan ko na ang gawang ito ay orihinal kong disenyo. Pati ang Butterfly Loves the Flower ni Hinyan at lahat ng kanyang mga naunang gawa ay aking mga disenyo. Silang dalawa, sinasabi nilang pareho na ang pangarap sa palad ay sarili nilang disenyo. Sino sa kanilang dalawa ang tunay na anak ng babaeng iyon? Shen Yao.
Lahat na lang kinukuha mo kay Nian Yan, pati magulang niya, inagaw mo. Ngayon, gawa niya rin ang gusto mong kunin? Ang sama-sama mo talaga. Tanungin mo si Hinyan yan. Ako ba ang nangagaw sa kanya? O siya ang nangangarap ng gising na kunin ng lahat ng meron ako? Ano bang ibig sabihin ni Shen Yao? Ano ba ang meron siya na gustong agawin ng anak ng boss? Oo nga. Kailangan may ebidensya sa lahat ng bagay. Kung wala kang maipakita, nagsisinungaling ka lang. Yan. Ito ang mga orihinal na sketch. Ng lahat ng proyekto na ginawa mo sa 2 taon mo rito, kung sabi mo sa'yo ang disenyo, meron ka bang sariling orihinal na sketch? Kinukuha mo na ang gawa, pati ang design sketch ay dinampot mo na rin, di ba? Jinyan, ayaw ko sanang ibigay kay Shen Yao. Pero sabi niya, kung hindi ko ibibigay, papatayin niya ako. Pinagbantaan mo pa si Nian Yan? Pwedeng ninakaw ang sketch. Sa likod ng gawang ito, may pirma na SY. Ang SY ay initials ng pangalan ko. Totoo, may markang ganyan. Gawa nga talaga ito ni Shen Yao. Shen Yao, iniwan mo ng butas para mapahamak ako? Nian Yan, ang Dilian Hua, talagang disenyo ni Shen Yao. Hindi. Ang markang iyon ay ng aking ina, ang initials ni Shen Yunshi. Dahil napakamahal ng pag-ukit, kaya ang ginawa ko, unang 2 letra lang ang inukit ko. Ang unang 2 salita sa pangalan ni Tita Shen. Ay, SY nga ang initials. Huwag nang magduda pa. Ang Di Lian Hua ay talagang disenyo ni Shen Yao. Manager, paano mo mapapatunayang ang gawang ito ay kay Shen Yao? Ito ang mga design na ginawa ni Shen Yao mula nang siya'y magsimulang magtrabaho. Bawat isang drawing ay may tatak na mga letrang SY. Parehong tatak, mukhang si Hinyan Yan nga talaga ang nangopya ng gawa ni Shen Yao. Tapos siya pa ang nagreklamo. Baka naman kaya palagi nitong inaapi si Shen Yao ay dahil natatakot itong maibunyag ang sikreto niya. Sa sinabi mo, parang ganoon nga. Tumahimik kayo, hindi totoo yan. Si Shen Yao ay ampon ng nanay ko. Sa mahabang panahon, kinuha niya ang pagkatao ko, inagaw ang mga bagay ko, nabuhay ako sa ilalim ng pang-aapi niya. Kung nakakuha siya ng drawing ko, anong kakaiba doon? Bakit naman tinatanggol siya ng manager? Bakit? Pare-pareho naman kaming babae. Kailangan pa bang sabihin? Nako, ang baboy naman. Ako ang sasaksi para maialis si Nian Yan. Kahit ang pagliligtas ni Nian Yan sa buhay ko, kayang-kaya niyang angkinin. Ano pa ba ang hindi niya kayang gawin? Ang galing mong magbaligtad ng katotohanan? Yung video sa CCTV ng opisina. Narito, ipinapakita rito si Shen Yao habang gumuguhit sa opisina. Tingnan ninyo. Mukhang parehong gawa ni Shen Yao ang mga ito. Nagsisinungaling si Hinyan Yan. Si Shen Yao nga talaga ang anak ng babaeng yon. Yao, nagtagumpay ka. Jiao, ang tagumpay ko, malaking tulong mo. Salamat sa pagtulong mo sa akin. Hindi. Huwag kayong maniwala sa kanya. Ako ang nagdisenyo. Talagang ako ang nagdisenyo. Nian Yan. Ang nangyari kahapon, hindi ko pa naipapaalam sa buong pabrika na tinanggal ka na. Ngayon, may lakas ka pa ng loob na magbaligtad ng katotohanan dito. Mga kasamahan, ipinaaalam ko sa inyo ngayon na si Hinyan Yan ay nang-api sa kanyang kasamahan at nagnakaw ng kanilang pinaghirapan. Kaya ngayon, ang Zhengming Factory ay magtatanggal sa kanya. Tama ang desisyon mo, manager. Mabuting paghuhusga, manager. Kuya Jin Yan, iniligtas kita noon. Tulungan mo naman ako ngayon. Huwag kang mag-alala, Nian Yan. Ikaw, Zhang, isang manager ka lang, hindi ka naman. Ang pagtatanggal ng empleyado ay dapat dumaan muna sa HR ng Zhengming. Akala mo ba, dahil boss ka, pwede ka nang basta magsabi na tanggalin si Nian Yan? Director Lin, kakagaling mo lang sa ibang bansa, kaya hindi mo pa alam. Third, Pero alam ko na wala kang karapatang tanggalin si Nian Yan. Ako? Ako? Ayos, nandyan na si Tita Shen. Shen Yao. Kahit na ikaw ang naghasik ng intriga sa likuran, kaya nagka-misunderstanding si Tita Shen kay Nian Yan. Pero sa huli, mag-ina sila sa dugo. Hindi ako naniniwalang
Dahil sa'yo, bilang ampon, ay pababayaan niya ang sarili niyang anak. Bakit nandito si Shen Yunshi? Tita Shen, nakarating ka rin. Ikaw ba yung anak sa labas ng pamilya Lin? Lin Jinyan? Ako nga. Ma, Ayos lang ba si Yao Yao? Okay lang ako. Boss Shen, bakit ang bait-bait mo kay Shen Yao? Ako, si Shen Yunshi, si Shen Yao lang ang anak ko. Siyempre sa kanya ako magiging mabait. Ginoong Shen, si Shen Yao lang ang kanyang anak na babae. Anong nangyari? Yan. Hoy, Nian. Nian, saan ka pupunta? Nian. Ikaw ang tunay na anak ni Tita Shen. Pero bakit sinabi ni Tita Shen na si Shen Yao lang ang anak niya? Kuya Jin yan. Hindi ko rin alam anong paraan ang ginamit ni Shen Yao para inuuto ang nanay ko. Ngayon, lahat ng sinasabi niya, sinusunod ng nanay ko. Kung hindi naman ako pinalayas sa bahay. Nakakainis. Hindi ko hahayaang ganyanin kanya. Kayo lang dalawa. Kaya niyo bang kalabanin siya? Binibining Su, anong ibig mong sabihin? Wala naman. Naawa lang ako kay Binibining He. Mayroon akong paraan para kay Shen Yao. Gusto niyo bang makinig? Siyempre gusto. Ang pamilya Su ay isa sa mga mayayaman sa Shanghai. Sila ang tunay na malaking kliyente. Kung susuportahan ako ni Su Murong, kahit si Shen Yunshi, wala siyang magagawa kundi tanggapin ako bilang anak niya. Sa bandang huli, lahat ng ari-arian ng pamilya Shen ay mapupunta sa akin. Salamat, Binibining Su. Napakabuti ninyo talaga. Gamitin ang dalawang ito para maalis sina Shen Yao at Shen Yunshi. At wala nang makikipag-agawan sa akin sa mana ng pamilya Su. Manager Tsang. Ang anak kong si Yao Yao ay palaging inaapi sa pabrika. Sa kakayahan mong magtrabaho ay seryoso akong nag-aalangan. Ma'am Shen, kasalanan ko po. Pero kakatanggap ko lang ng tawag mula sa International Jewelry Competition. Kaya nahuli ako sa mismong paligsahan. Pero pinatanggal ko na si Hinyan yan. Papalisin ko na itong dalawang walang pinagkaiba ang putit itim at naninira sa kapwa. Papalisin ko na. Tanggal. Huwag niyo po akong tanggalin. Ma'am Shen, huwag niyo po akong tanggalin. Kung malaman ng magulang ko na nagalit ako sa inyo dito sa pabrika at natanggal ako, papatayin nila ako. Ma'am Shen, may sakit po ang mga magulang ko. Kailangan ko po ang trabahong ito. Shen Yao, magkasama tayong nagtrabaho. Pakiusap, tulungan mo ako. Sarili niyong desisyon ito. Nagkamali kayo. Dapat kayong managot. Mga taong sumusunod lang sa agos. At nangaapi ng kapwa. Hindi karapat-dapat magtrabaho sa Jiangming. Layas, tawagin ang guard. Ilabas niyo sila. Aminin namin ang pagkakamali namin. Sa ngayon, ipinapahayag ko na ang unang gantimpala sa Jiangming Jewelry Design Competition ay napupunta kay Shen Yao. Ang galing. Yao. Sabi ko sa'yo, ikaw ang pinakamagaling. Mayroon pa akong isang mas magandang balita. Kakatanggap ko lang ng abiso mula sa International Jewelry Judging Panel. Ang Precious Pearl ni Yao Yao ay nakapasok sa finals. Yao, sabi ko sa'yo, kaya mo, talagang kaya mo. Ma, yung dating kuwintas mo ay nasira. Ang nanalong likha ko ngayon ay espesyal kong ginawa para sa'yo, na bagong kuwintas. Inilagay ko roon ang dating hiyas. Ang Precious Pearl. Ang galing talaga ng anak kong si Yao Yao. Ipinagmamalaki kita, anak. So si Shen Yao pala ang tunay na anak ni Ma'am Shen? Ang mga mayayaman, napakasimple pala. Tingnan ko. Bakit ba? Dahil babae ako at hindi ako nag-asawa at hindi nagkaanak, wala na akong karapatang magmana? Anong panahon na, nagbabasa pa rin ng lumang almanake? Ubus na ang alak? Dagdagan mo? Sipo. Miss, ang inyong alak? Ibuhos mo. Dagdagan mo pa. Miss. Lasing na siya. Sasamahan ko na po kayo sa inyong kwarto para makapagpahinga. Naku, nakalimutan ko ang keycard ko.
Ang init. Buksan mo ang pinto. Matutulog na ako. Buksan mo? Gwapong lalaki. Sinong babaeng pera-pera lang ang alam? Umalis ka diyan. May pera ako. Hindi ako ganoon. Nakakaabala talaga ang pag-inom ah. Hoy, pa, uuwi na ako sa Haicheng. Tungkol sa kasal, pag-iisipan ko. Kaya nang magmana ng negosyo, saka ko napangasawa si Zhao Yu, ang lalaking naninirahan sa bahay ng pamilya ko. Sa buhay na ito, para magkaroon muli ng pagmamahal ng ama si Yao Yao, kailangan kong hanapin ang lalaking iyon. Yao, yung pabrika natin, natutunan mo na ang lahat ng dapat mong matutunan. Anong plano mo ngayon? Gusto mo bang magbakasyon sa ibang bansa? Hindi, ayoko. Ma, gusto kong magtrabaho sa grupo para malaman ko kung paano gumagana ang kumpanya. Ay naku, workaholic ka talaga. Kung mas marami akong trabaho, hindi ba mas magaan ang buhay mo, ma? Sige. Ipapadala kita sa branch office para mag-internship. Ikaw talaga ang pinakamabait sa akin, ma. Ginoong. Gaano nakatagal ang alis ni Murong? 3 araw na. Kilalang jewelry designer si Murong. Ang mga bagay sa mundo ng alahas, imposibleng hindi niya alam. Ang batong ito, imposible ring hindi niya kilala. Pa, Ang ibig mong sabihin, sinadya itong itago sa iyo ni Murong? ikaw at si Murong, pareho kong ampon. Naniniwala akong may dahilan siya kung bakit hindi sinabi sa akin. Ganito. Pumunta ka sa Haicheng para tingnan mo para sa akin kung ano talaga ang ginagawa niya. Opo. Minamahal kong motorsiklo. Hindi ito kailanman matatraffic. Huy, Linjin yan. Gusto mo bang mamatay? May kailangan ako sa'yo. Hindi, Linjin yan. Hindi ka ba pupunta para magsipsip kay Hinyan yan? Anong kailangan mo sa akin? Sabihin mo na kung ano yon. Huwag mong istorbohin ang trabaho ko. Kung hindi dahil sa pagtulong kay Nian na palayasin ka sa Shen family, hindi ako makikipag-usap sa'yo. Kuya Jin yan. Tuwing lalabas si Shen Yao, dadaan siya sa daang ito papunta sa istasyon ng MRT. Mamaya, ikaw ang magloko sa kanya at dalhin sa club para malasing. Maghanap ako ng ilang male models. Kapag nakita ng nanay ko ang mga litrato, magagalit talaga siya ng husto. Talagang palalayasin niya siya sa bahay. Siya. Shen Yao, sa totoo lang maaari nating sabihing magkababata tayo, tama ba? Ang pangit ng ngiti niya. Tiyak na may masamang balak. Pupunta ako sa Zhengming Factory para magtrabaho. Sinabihan ako ng mga magulang ko na alagaan ka. Yao. Misunderstanding lang ang mga nangyari noon. Yao. Iinom tayo, treat ko, para ito sa paghingi ko ng tawad. Tara na. Uy, ano ba talaga ang gusto mo? Yao. Gusto ko lang sana. Tumahimik ka. Lumayo ka sa akin, ha? Sasabihin ko sa'yo, takot ako sa aso. Shen Yao, ikaw, anong ipinagmamalaki mo? Isa ka lang namang ampon na peking mayaman. Akala mo kung sino ka. Malamang hindi pa alam ni Linjin yan na ako ang tunay na anak ng pamilya Shen. Napakasipsip niya. Mukhang si Hinyan yan na naman ang may pakana. Hoy, Nian. Kumusta na ang pagpasok mo sa branch office? Bini. Binibini, napakalaking karangalan na kayo'y dumating sa aming branch dito sa Zhengming. Alam mo, ang tagal ko nang naririnig na sobrang minamahal ni President Shen, ang kanyang anak. Akala ko, hindi direktang magiging general manager ang Binibini. Sa halip, magi-intern dito sa branch natin. Talagang isang mayaman, mapagkumbaba at magandang dilag. Hula ko nga, walang nakakaalam dito sa branch na nahalata na ang tunay kong pagkatao. Mukhang makakapangikil ako ng pera dito. Binibini, ang posisyon ninyo ay director ng sales department. Tingnan ninyo, alin sa mga opisina ang gusto ninyo? Pumili kayo ng kahit ano. Yung isang yon. Si, Hello?
Kuya Jenian? Hello, Nian. Kumusta ang pagpasok mo sa branch office? Ayos na ang lahat. Nagsisimula na akong magtrabaho. Si Shen Yao, ayaw sumama sa akin sa club. Pinagalitan pa ako ng husto. Sundan mo ako. Ate Leo, ang lakas naman ng ugali ng binibining yun. Ano ba? Anak siya ng pinakamayaman sa Haicheng. Normal lang na may konting angas. Paalala ko sa inyo, asikasuhin ninyo siya ng maayos. Kapag nagalit ang binibini, lahat tayo, wawakwak. Opo. Kailan pa naging matalino itong cute na to? Kuya Jenian, kung hindi siya magpapaloko, hindi na tayo magpapakipot. Excuse me, ito ba ang operations department ng Zhengming Group? Paano ko narinig ang boses ni Shen Yao? Kuya Jenian, sige, desidido na ito. Shen Yao. Dahil pinutol mo ang daan ng pamilya ko para yumaman, huwag kang magagalit kung maging malupit ako. Kumusta? Dito po ba magre-report ang intern? Ano sa tingin mo? Kung magustuhan ng Young Miss ang kumpanya natin, at kung masaya siya rito, baka si Boss Shen ay dagdagan ang sahod natin. Nako, kailangan nating alagaan ng mabuti ang Young Miss. Young Miss, ako ba ang pinag-uusapan nila? Baguhan. Oo, ako si Shen Yao, bagong intern ng kumpanya. Una, ihatid mo itong kape sa operations director. Yung kwartong iyon, mag-ingat ka. Kapag na-offend mo ang young miss, tanggal ka agad. Opo, Director. Sino ba yung Young Miss? Ang yabang naman. Pasensya na. Bulag ka ba? Tinumihan mo ang limited edition LV ko. Kayang-kaya mo bang bayaran yan? Henian niyan. Shen Yao. Anong ginagawa ni Shen Yao dito? Shen Yao, ano bang ginagawa mo? Mga damit ng binibini. Lahat yan ay custom made. Nadumihan mo? Kaya mo bang bayaran yan? Kakadating mo lang, nagkagulo ka na. Mukhang ayaw mo na ng trabaho mo. Mag-sorry ka na agad sa binibini. Sinasabi niyo ba? Siya ang binibini? Hindi pa nakuha ang pera mula sa branch office. Hindi ko pwedeng hayaan si Shen Yao na mabuko ang tunay kong pagkatao. Hindi ako ang binibini. Ikaw ba? He, niyan. Grabe ka talaga. Nasasarapan ka na sa pagpapanggap na ako. Paano mo kinakausap ang binibini? Binibini ang nanggagaya sa'yo. Tumingin ka nga, sa itsura mong mukhang mahirap. Ikumpara mo pa sa binibini. Tama. Yung suot mo, mga mumurahing tinda lang sa bangketa. Ni hindi pa aabot sa halaga ng isang hibla ng damit ng binibini. Mag-sorry ka na agad sa binibini. Kung hindi, isang salita lang ng binibini, mawawalan ka na ng pagkakakitaan, dito sa Haicheng. Magsusorry ako sa isang peking damit ang suot. Peke rin ang pagkatao, at peking tao. Imposible. Pake. Ang binibini ng Zhengming Group, paano magsusuot? Paano naman pwedeng? Nang peking damit? Kasi, hindi niya kayang bilhin ang orig. Huwag kayong maniwala sa kanya. Dati kaming magkatrabaho. Nanay niya, nabuntis, nang hindi kasal. Kaya walang ama ang kaawa-awang to. Noong nag-OOJT ako sa Zhengming Factory sa production line, nainggit na siya sa akin. Palagi na lang akong kinukontra. Ang pangalan niya, sira na talaga. He, niyan. Ang galing mo talagang magsinungaling. Totoo nga, ang aso, kahit anong gawin, uuwi at uuwi sa dumi. Kaya pala isa siyang, walang hiya talaga, isang demenyita. Isinilang talagang mahirap. Kahit anong inggit mo. Hindi mo maaangkin ang swerte ng binibini. Shen Yao, kung magkakalakas ka pa ng loob na bastusin ang binibini, lumayas ka na ngayon din. Binibini. Ang damit ng binibini, kahit ahing luwawala, ay peke. Ang custom-made ng binibini. Parang may tahing luwa nga. Oo nga. Kayong. Huwag kayong maniwala sa kanya.
Yung tahing luwa? Naipit lang yan sa pako. Kanina sa opisina, Yung opisina ng director, medyo luma na nga. Yung damit ko noon, naipit din. Binibini, baka pwedeng kausapin ninyo si Director Shen. Mag-request tayo ng budget para palitan yung opisina. ang busy ng nanay ko, Saan siya magkakaroon ng oras? Busy? Hindi ko naman napapansin. Hello ma, narating ko na ang branch office. Nanay, abala ka ba sa opisina? Marami bang ginagawa? Hindi naman, wala namang importante. Mas mahalaga ang aking mahal na anak na babae. May problema ba sa bagong kumpanya? Kung may inaapi sa'yo, sabihin mo agad sa akin. Tatawagan ko ang general manager. Ng branch para asikasuhin. Kung sasabihin ko kay nanay na si Hinyan yan ang may gawa nito, mag-aalala lang siya sa akin. Nanay, nag-OJT lang ako sa kumpanya. Normal lang na maghirap ng konti. Sige, magpapaalam na muna ako. Yung boses na yon, parang Base sa tono niya, parang kailangan makinig. Sa kanya ang general manager natin. Hindi naman siguro, si Shen Yao yata ang totoong mayaman. Oo nga. At saka, sakto, Shen din ang apelido niya. Yung chairman ng Zhengming Group natin, Shen din ang apelido. anong pinag-uusapan nyo? Ang ibig kong sabihin, yung boses na yon, parang pre-recorded. Para lang magawa niya na magkunwaring mayaman sa harap. Ah, ganun pala. Nag-effort pa siya, para lang malinlang kami, nag-pre-record pa. Napakasama mo talaga. Kayo ba ay mga empleyado ng branch ng Zhengming Group? Hindi pa nakakapunta sa headquarters? Kaya hindi nyo kilala ang boses ng nanay ko. Normal lang yon. Shenyao, kailan ka matatapos? Nandito ka para magtrabaho. Ang mga bagay na walang kinalaman sa trabaho, huwag mong banggitin dito. Sige na, basta't si Henyan yan ay hindi makakaapekto sa kumpanya, hayaan na lang natin siya. Kung lalaki pa to, mag-aalala na naman si nanay. Nag-OJT ako sa ground level. Ma'am, nasaan ang workstation ko? You! Isang baguhan na OJT. Anong workstation ang hinihingi? Una, mag-order ka muna ng tanghalian para sa lahat. Ako ang mag-order? Miss, Shen Yao, nadumihan pa ang damit ninyo. Hahayaan mo na lang siya. Anong kinakatakot mo? Parang pusa't daga lang yan. Mas masaya kung dahan-dahan ang laro. Oo. Kasi naman, nasa departamento natin siya nagtatrabaho. Hindi mawawalan ng oras para pag-initan siya. Miss, ngayon lang kayo pumasok. Mag-celebrate tayo. Ngayong gabi, ano? Syempre naman, ang isang tulad ni Miss ay dapat mag-celebrate sa Yejin Club. Yin? Doon, isang gabi lang, ang pinakamababang gastos ay mahigit 8 milyong piso. Exclusive club yan. Totoo ba? Hindi pa ako nakakapunta sa ganoong kasosyal na club. Miss, bigyan niyo na kami ng pagkakataon para makita naman namin ang mundo ng mayayaman. Anong hirap doon? Ako ang sasagot sa gabi. Ayos? Kailangang magtaya para makakuha. Kailangan kong bilisan ang pag-ubos sa operating branch para makalaya. Ako ang tunay na Mrs. Ayos ka lang ba? Ayos ka lang ba? Sino na naman ang pakialamero? Muntik nang mabangga si Shen Yao. Liang Chen. Bakit sila napadpad sa Haicheng? Binibini Su. Kilala mo ba siya? Hindi, dumating na si Liang Chen. Kailangan kong alisin agad si Shen Yao. Hindi ko pwedeng hayaan siyang malaman ang totoong pagkatao ni Shen Yao. Nabigo na naman kayo. Binibini Su. Ito ay dahil Ayokong makinig ng dahilan ng mga walang kwenta. Henian yan. Nabigo na naman si Lin Jin yan. Bibigyan ko pa kayo ng huling pagkakataon. Kung hindi pa ninyo maaalis si Shen Yao, ang napag-usapan nating pakikipagtulungan ay makansela. Huwag kayong mag-alala, Binibini Su. Mabilis lang, maaalis ko na si Shenyao. Ang maliit na yan. Kailangan kong alisin agad si Shenyao. Kung hindi, kung wala nang tutulong sa akin ng pamilya Su, papatayin ako ni Shen Yunshi. ayos ka lang ba? Wala. Ayos lang. Salamat ha. Walang anuman. Bakit ko naiisip? Na may kakilala ako sa loob ng kotse?
Sige, ayos lang. Mauna na ako. Shen Yao. Ang pinakamayaman sa Haicheng. Zhengming Group, ang anak na babae ni Shen Yunshi. Siya kaya ang tunay na anak ng tatay ko? Ihanda ang eroplano para pauwiin ako. Gagawa ako ng DNA paternity test. Bakit si Lin Jinyan hindi pa siya dumating para sunduin ako? Hindi naman ako pwedeng mag-taxi papunta doon, di ba? Young miss, paano tayo pupunta? Mauna na kayo, uuwi muna ako. Magpapalit lang ako ng damit tapos pupunta na ako. Mauna na muna kayong lahat. Grabe. Ito ay luxury car na milyon-milyon ang halaga. Paano ito naparito sa harap ng opisina natin? Siyempre para sunduin ang young miss. Sa buong kumpanya natin, bukod sa young miss, sino pa ang may karapatan na sumakay sa ganito kagandang sasakyan? Baka ito ang sasakyan ni Kuya Jinyan? Itong sasakyang ito, parang kamukha ng kay Mama. Hello, Ma. Hello? Yaw. Tapos ka na sa trabaho? Napansin ko umihip na ang hangin sa labas. Baka magkasakit ka sa lamig. Kaya pinadala ko ang sasakyan para sunduin ka. Ah, ikaw pala ang nagpadala. Kaya pala pamilyar na pamilyar itsura nitong sasakyan. Hindi na kailangan, Ma. Makikisakay na lang ako sa bisikleta papauwi. Hindi pwedeng ganoon. Mula ngayon, itong sasakyang ito ay para na lang sa'yo. Huwag ka nang magbisikleta ulit, ha? Ikaw ang business star ng Haicheng Group, ang young miss ng Zhengming Group. Kapag lumalabas, dapat may kaunting klase. Siya. Salamat, Ma. Sinabi ko na kay Mama na nagtatrabaho ako dito. Hindi para magpasarap. Huwag na siyang magpadala ng sasakyan para sunduin ako. Pero, sobrang spoiled ako ni Mama. Wala akong magagawa. Ay naku, sobrang spoiled ni General Manager Shen ang young miss. Ang close ng mag-ina. Nakakaingit talaga. Totoo. Ang young miss natin, lumaki siyang laging inaalagaan. Talagang pinagpala siya. Siyempre naman, swerte lang talaga ako sa buhay. Young Miss, anong nangyari? Bakit hindi ka sumakay sa sarili mong sasakyan? Binibini, driver mo, wala talagang modo. Bakit hindi pa binubuksan ang pinto para sa'yo? Ganitong klasing alila na hindi sumusunod. Dapat tanggalin na agad. Pagbalik ko, tatanggalin ko na siya. Kukuha na lang ako ng ibang driver. Kuya Jinyan, buksan mo naman ang pinto. Hinyan. Sigurado ka ba? Sa'yo ba talaga ang kotse na ito? Hindi ito kotse ng pamilya namin. Sa'yo ba ang kotse na ito? Binibini, sobrang pinupuri mo naman si Shen Yao. Siya na maliit at cute, kahit ibenta niya ang buong pamilya niya. Hindi niya mabibili ang kotse na ito, kahit isang gulong lang. Shen Yao, ang mga bagay-bagay ng binibini, pwede mo bang pagdudahan? Binibini, kung walang modo ang alila, ako na ang bahala sa kanya. Buksan mo, nakatayo ang binibini. Bulag ka ba at hindi mo nakikita? Binibini, anong nangyayari? Bumaba ka. Inuutusan kita na bumaba ka agad sa kotse. Bingi ka ba? Shen Yao, anong ginagawa mo? Pinapagalitan ko ang driver ko. Anong pakialam mo? Sigurado ka ba? Sa'yo ba talaga ang driver na ito? Binibini, sakay na po kayo. Binibini, paano siya nakasakay sa sasakyan mo? Shen Yao, ang sasakyang ito ay para sa akin. Anong karapatan mong sumakay? Yan. Ang dami mong sinungaling, naniniwala ka na rin sa sarili mo. Shen Yao, ito ay para sa binibini, espesyal na sasakyan. Hindi ka pwedeng sumakay dito. Shen Yao, ikaw ngayon, paulit-ulit na nagpapakita ng kawalang galang sa binibini. Akala mo ba talaga, hindi ka tatanggalin ng binibini? Huwag kang magalit, binibini. Ang sasakyang ito ay talagang para sa inyo. Ngayon, nandito kami. Hindi makukuha ni Shen Yao ang sasakyan mo. Gaga? Sabihin mo sa kanila, para kanino ka talaga pumunta rito? Para po sa inyo. Binibini. Shen Yao, hindi ba siya isang batang walang ama? Paano nila kayang ibili ng ganito kagandang sasakyan? Binibini, ano ba ang nangyayari? Siyempre, siya ay isang batang walang ama. Pero umaasa lang siya sa awa ng nanay ko sa kanya. Lahat, gusto niyang agawin sa akin. Hindi ko akalain. Ngayon, Pati ang chopper ko at sasakyan ko ay aagawin pa niya. Masyado kang mabait, binibini.
Ang taong tulad ni Shen Yao, na walang paggalang, ay hindi dapat palampasin. Tama, ang batang tulad niya. Anong karapatan niyang sumakay sa sasakyan mo? Sana, sa oras na malaman ninyo ang katotohanan, huwag kayong magsisi. Lumabas ka! Huwag na. Magkakasama tayong mga katrabaho. Hayaan mo na. Mauna na kayo sa Yejin. Uwi muna ako para magpalit ng damit. Sa sunod na lang ako. Sige. Sister Liu, parang ang pakiramdam ko, si Shen Yao ang mas mukhang binibini. Imposible. Ako mismo ang tumanggap ng tawag mula sa punong tanggapan ng grupo, kay Ginoong Zhao Yu. Inutusan kaming salubungin si Binibining Yan Yan. Hindi ito mali. Paano nangyari yun? Ako ay tumawag mula sa punong tanggapan ng grupo natin si Ginoong Zhao Yu para salubungin si Binibining Yan Yan. Walang pagkakamali. Nakakainis! Ano na? Shen Yao, anong klaseng ugali yan? Dati, Ngayon, aso ka na, at ako, ay hindi mo na maaabot na, binibini. gusto mo bang malaman? Kung sino ang tunay mong ama? Anong sinabi mo? Tunay na ama? Anong alam mo? Sabihin mo sa akin. Basta't mamayang gabi pumunta ka rin sa party sa Yejin. Sasabihin ko sa'yo. Sabihin mo muna sa akin, saka ako pupunta. Mukhang ayaw mo malaman ah. Ibaba ko na to. Wag, pupunta ako. Pareho namang anak ng pamilya Lin. Dahil ang anak sa labas ako, kahit disenteng sasyan, ayaw pa akong bigyan. Ma. Ngayon, mas tutulungan ko si Hin Yan Yan para makisama sa pamilya Shen at pati na rin sa pamilya Su. Tingnan ko kung sa pamilya Lin, sino pa ang maglalakas loob na hamakin ako. Boss Shen, ito lahat ay ang pinakabagong custom-made na koleksyon ng LV ngayong taon. Maganda. Magugustuhan ito ni Yao Yao. Dalhin mo na lahat sa kwarto ni Yao Yao. Ang bilis ng panahon. Malaki na si Yao Yao. May clue na ba tungkol sa bagay na iyon? Meron. Pero lahat ng clue ay tumuturo sa pamilyang Su, sa Shangjing. Ang pamilyang Su? Mahalagang partner ng Zhengming. Ang pamilyang Su. Baka naman, ang tunay na ama ni Yao Yao ay mula sa side branch ng pamilyang Su? Marami na akong imbestigahang clue. Sa mga lalaki sa pamilyang Su na kapareho ng edad, tanging ang head ng pamilyang Su lang, si Su Huayan. Su Huayan. Pa? Ang ganda. May anak na akong babae. Pa, ito si Shen Yao at ng kanyang ina, si Shen Yunxi, lahat ng impormasyon. Si Zhao Yu talaga. Humara pa sa anak ko. Pinagtripan pa ang asawa ko. Pumunta ka agad sa Haicheng. Protektahan mo sina Yunxi at Yao Yao. Susunod ako agad. Z. Ma'am, unang beses ko lang, sa isang lugar na ganito kaganda at mamahalin. Lahat ng ito, dahil sa'yo lang. Sabay-sabay tayong tagayin si ma'am. Tagay para kay ma'am. Tagay. Maglaro muna kayo. Pupunta muna ako sa CR. Niyan. Nakausap na ni Papa ang waiter. Yung alak na may hinalong gamot, ipinadala na kay Shen Yao.
Mamaya, pag nag-umpisa na ang epekto ng gamot kay Shen Yao, kukunan ko ng video ang kalaswaan niya, kasama ng lalaki. Wala na siyang magagawa sa akin. Lian yan. Kung magiging mayaman tayo habang buhay o hindi, nakasalalay na ito ngayon. Huwag kang mag-alala, Ma. Si Shen Yao ang buhay mismo ni Shen Yunshi. Basta makontrol natin si Shen Yao. Si Shen Yunshi, wala na siyang magagawa sa atin. Kayo naman, mag-ipon na kayo ng pera. Yung ginastos natin sa private room ngayong gabi, kayong dalawa ang sasagot niyan. Pero mahigit 1 milyon yun ah. Tama na, Ahyu. Mamayang gabi, sisingilin natin ng husto si Shen Yunshi. Hindi lang 1 milyon, kahit 1 bilyon, kaya nating makuha. Tama. Sige, magpapautang muna ako sa manager ng Yejin. Tara na. Hindi ko inakala na ako si Hinyanyan. Magpapautang pa sa isang araw. Jin Nian. Dito sa side ko, handa na ang lahat. Yung mga tambay na hinanap mo para kay Shen Yao, nakahanap ka na ba? Uwa, Yung mga malilibog ang buhay, yung may sakit? Niyan. Pagkabukas lang ng bibig nila, 10 milyon na agad ang hiningi. 10 milyon? Baka pwedeng ikaw muna ang mag-advance? May limitasyon sa withdrawal ko sa bangko. Ngayon, hindi ko makuha ang ganoong kalaking halaga. Pero kung hindi tayo magbabayad, hindi sila gagalaw. Baka, Kuya Jinyan, ikaw na kaya ang pumunta? Niyan. Nababaliw ka na ba? Ito. Krimen ito. Kuya Jinyan, ayoko rin naman. Pero, ang bagay na ito, hindi dapat malaman ni Mama na ako ang may gawa. Kung hindi, lalo pa siyang lalapit kay Shen Yao. Sige, para sa'yo, handang magsakripisyo ako. Pero pagkatapos nito, Niyan, huwag mo sana akong kamuhian dahil marumi ako. Siyempre naman hindi, Kuya Jinyan. Huwag kang mag-alala. Ikaw lang ang mahal ko. Kapag naitalaga na ako bilang tagapagmana ng Zhengming Group, tutulungan kitang mana ang Lin family. Siya. Sa sinabi mong yan, handang magpakasakit ako para sa'yo. Kumusta? Masaya ba? Sobra, ang saya. Nakita ko na ang lahat ngayon. Nagsayang ka ng sobra, Binibini. Sabi ng waiter, ang isang bote nito ay mahigit 1 milyon. Mahigit 1 milyon. Oo, ang alak na mahigit 1 milyon. Iba talaga. Hindi ko man lang naisip sa panaginip na makakaranas ako ng ganitong karangyan. Tama. Oo nga, dapat talaga magpasalamat tayo kay Binibini niyan. Dahil binigyan niya tayo ng pagkakataong matikman ito. Mahigit 1 milyon? Sino ang nagpahintulot sa inyo na umorder ng alak na ganito kamahal? Binibini, Hindi ba't ikaw ang nag-order nito para sa amin? Ako. Shen Yao, ikaw ba ang may pakana nito? Hindi ba't ikaw ang nagsabi? Ikaw ang manlilibre ngayong gabi. Ano ang kakainin at iinumin? Bahala na kami mag-order. Ma, kilala mo ba ang may-ari ng Yejin? Oo, kilala ko. Yung club niya, nag-invest pa ako dyan. Eh di pakiusapan mo ang may-ari. Sa room 102, magpadala ng magandang alak. Yung worth 1 milyon pataas. Yaw, uminom ka ba sa bar? Magulo ang mga lugar na yan. Huwag kang iinom ng alak mula sa iba. Mag-ingat ka talaga. Huwag kang mag-alala, Ma. Hindi ako iinom. At saka, yung alak na 1 milyon lang, si Miss Nian natin. Kaya niyang bilhin yan, di ba? Shen Yao, anong pinagsasabi mo? Si Miss natin ay ang tagapagmana ng Zhengming Group, anak ng boss. Paano niya hindi kayang bilhin? Ang alak na 1 milyon lang. Hindi talaga. Tama. Itong alak na 1 milyon lang para kay Miss, parang tubig lang yan. Walang dahilan para hindi niya mabili. oo nga. Anong oo nga? Dagdagan pa ng 1 milyon na utang. Shen Yao, itong utang na to, pag-uusapan natin mamaya. Miss, mali ba ang sinabi ko? Wala. Magpatuloy lang kayo maglaro. Maglalaro pa? Nian, hindi ka ba natatakot na baka hindi mo mabayaran mamaya? 1 milyon lang yan. Masyado pang mura ang alak mo para sa akin. Tama. Hindi pa kumakagat ang gamot. Baka kulang ang nainom niyang alak. Walang problema. Kayong lahat, uminom lang kayo. Ako ang bahala. Pero may iba. Parang ayaw uminom ng alak ko.
Shen Yao, kami lahat dito ay umiinom ng alak. Bakit soft drinks lang ang iniinom mo? Tama, sa maliit na tiyan, walang lugar para sa mamahaling bagay. Hindi mo pa iinumin ang magandang pagkakataong ito? Talagang mahirap ang kapalaran mo. Magkakasama tayong lahat dito. Inumin mo ang basong ito at patatawarin kita sa hindi mo pagbigay ng respeto sa akin. Inom na. Ayaw mo pa ring uminom. Binibigyan ka ng respeto ni Miss. Huwag kang magpakatanga. Tama. Magkakasama na tayong lahat sa trabaho. Shen Yao, inumin mo na yan agad. Ang alak ni Miss. Paano ko malalaman kung malinis ba ang alak mo? Ano ang pinagsasabi mo? Kailangan kong linlangin si Shen Yao na inumin ang basong ito. Yao Yao, ako ang may kasalanan noon. Huwag mo na akong pag-isipan. Uunahan na kita para humingi ng tawad. Bakit humihingi ng tawad si Miss kay Shen Yao? Ang dukhang yun. Talagang si Miss ang may malaking puso. Shen Yao, kung hindi mo pa rin bibigyan ng respeto, ikaw na ang walang utang na loob. Shen Yao, tayong lahat ay magkakasama sa iisang departamento. Hindi mo naman siguro ayaw bigyan si Miss ng respeto, di ba? Nainom na niya ang alak na ito. Wala namang problema. Ako na ang iinom nito. Mula ngayon, huwag mo na akong guluhin pa. Hihintayin ko ang sagot mo mamayang gabi. Tuloy lang ang inuman. Tuloy ang laro. Tara. Inuman na. Inuman. Tagay, tagay. Tara, tagay. Tara, inom tayo. Sabay-sabay tayong uminom. Ang sarap talaga. Swerte natin at kasama natin ang ating young miss. Oo, yayaman na tayo. Yayaman na tayo. Yayaman na. Shen Yao, anong silbi ng pag-iingat mo sa akin? Ang binigay kong gamot ay nasa gilid ng baso. Hoy, Kuya Jin yan. Dito na ang kwarto. Ang bigat-bigat ni Shen Yao. Bilisan mo, Kuya Jin yan. Si Miss Su, naghihintay sa video natin. Oo nga pala. Suotin mo ito para hindi malala. Tandaan, i-video mo ang buong mangyari ha. Ay. Ikaw talaga, yan. Maingat mag-isip. Kung ganun, aalis na ako. Hindi na kita istorbuhin pa, Kuya Jin yan. Nasaan na si Mama at Papa? Bakit hindi sumasagot sa tawag? Oras na para magbayad. Gabi na, lagpas 10:00 na. Bakit hindi pa umuuwi si Yao Yao? Xiao Kiao, Gay Shen, umuwi na ba si Yao Yao? wala pa. Sabi ng driver, pagkatapos ng company party, ihahatid niya si Miss. Parang may kakaiba, hindi ako mapakali. Gay Shen. Kung nag-aalala kayo, baka gusto niyong tawagan si Miss para magtanong. Bakit hindi sumasagot? Bakit hindi sumasagot? Ay naku, hindi sumasagot sa tawag si Yao Yao. May nangyari kaya? Xiao Kiao, ihanda ang kotse. Punta tayo sa Yejin. Opo. Shen Yao, huwag mong sisihin ako. Kasalanan mo kasi nakaharang ka sa daan ni Nian Nian. Nakaharang ka sa kanyang daan, nakaharang ka rin sa daan ko. Umalis ka diyan. Huwag mong galawin siya. Gusto mong mamatay? Sino ka, tol? Huwag mong galawin. Gusto mong mamatay? Miss, hindi na talaga ako makakainom pa. Alis na muna ako. Sige, alis na tayo. Ang mga tangang ito
Kung hindi lang para patunayang wala akong kinalaman sa paghahasa kay Shen Yao, hindi ako mag-aaksaya ng oras sa pag-inom kasama ninyo. Tatay, nanay, sino ang nanakit sa inyo? Bakit ganito ang itsura ninyo? Manager, siya yon. Siya ang anak ni Hiling. Binigyan niya ako ng 5,000 piso para tulungan si Zhao Yu na lagyan ng droga si Miss Shen. Nagsisinungaling ka. Tol, humarap ka ng gulo dito sa Yejin? Gusto mong mamatay? Hinampas mo ako? Ako, ang panganay na babae ng pamilya Shen. Binibini. Ang panganay na babae ng pamilya Shen? Karapat-dapat ka ba? Shen, Tita Shen, Wala kang karapatang tawagin akong tita. Kayong tatlo, hinahamon ninyo ang kamatayan sa paghawak sa anak ko. Mahal, nagkamali ako. Patawarin mo na ako. Mali ako. Ang dalawang ito ang may kasalanan. Wala akong kinalaman. Zhao Yu, ikaw ang mabait. Kapag may problema, sa amin mo isinisisi. Lalaki ka pa ba? Sabihin mo agad sa akin kung nasaan si Yao Yao. Binibini. Sinara na ng mga tauhan natin ang lahat ng pinto sa Yejin maliban sa pangunahing pasukan. Lahat ng pinto, tinitiyak namin na kahit isang lamok ay hindi makakalabas. Shen Yao, Shen Yunshi, ang pagpapanatili sa inyo ay magdudulot ng problema. Maaga o huli, mahuhuli kayo ni Papa. Ngayon din, susunugin ko ang lahat hanggang sa mawala. Simulan na. Opo. Sabihin mo na. Tatanungin ko kayong muli, nasaan na si Yao Yao? Shen Yunshi, ikaw, liit. Hindi ko sasabihin sa iyo. Hayaan mong ang video ng anak mo ay kumalat sa buong mundo. Huwag kang maghangad. Boss Shen, may problema. Nasusunog ang Yejin. Ano? Umalis na tayo. Kung hindi tayo aalis ngayon, huli na ang lahat. Pero si Yao Yao, Shen Yunshi, ngayong gabi, hayaan mong ang anak mo ay kasama namin sa libing. Boss Shen, bilisan mo. Umalis muna tayo. Magplano tayo ng maayos. yan. Nasaan na ang anak ko? Bitawan mo ako. Manager. Anong manager? Tumakbo ka na. Nanay, tibayan mo ba? Makakatakas tayo. Nanay, Nanay, ang tatay mo. kanina, isinisi niya sa atin ang lahat ng masamang nangyari. Taong walang puso at walang utang na loob. Bakit mo pa siya pinapansin? Tama. Karapat dapat sa kanya iyon. Tara na, Hiling. Henyan. Kayong dalawa, bumalik kayo. Masusunog ako. Bitawan mo ako. Hayaan mong pumasok ako. Boss Shen, delikado sa loob. Huwag kang papasok. Ano ang nangyari? Ikaw ba? Ang lalaking iyon noon? Boss Shen, siya ang pinuno ng pamilyang Su, si Su Huayan. Tama. Ako nga ang lalaki na binayaran ni Boss Shen para sa isang gabi noon. Pinunuso. Noon ay malaking pagkakamali yon. Yao Yao. Kailangan kong iligtas si Yao Yao. Nasa loob pa ng sunog si Yao Yao. Huwag kayong mag-alala, Ginang. Yao Yao. Yao Yao. Siya, Huwag kayong mag-alala, Boss Shen. Ano ang nangyari? Nadroga lang si Yao Yao. Nabigyan ko na siya ng antidote. Salamat. Salamat sa pagligtas sa aking anak. Ano ang gusto mong kapalit? Pumayag ako sa lahat. Kapatid na lalaki ang sumagip sa kapatid na babae. Anong kapalit ang kailangan? Chen, dalhin mo na siya sa sasakyan. Ipatawag ang doktor para gamutin siya. Opo, tatay.
Anak mo siya? Anak ampon ko. Ikaw, alam mo na ba ang pagkakamali mo? Tatay, nagkamali ako. Hindi na ako uulit. Patawarin mo na ako, tatay. Noong ikaw at si Chen ay nasa orphanage, hindi kayo makakain ng maayos. Ako ang nagdala sa iyo dito. Inalagaan kita ng napakatagal. Ngunit ikaw, Bakit mo sinaktan ang tunay kong anak? Tunay na anak. Alam mo na pala ang lahat. Hindi sa hindi kita hinanap. Akala ko talaga ikaw ay... Ako. Tatay, natatakot lang ako na mahanap mo ang iyong tunay na anak at ako'y iyong pababayaan. Natatakot lang akong mawala ka. Natatakot akong mawala ang pamilyang ito. Tatay, Kalokohan. Natatakot ka lang na si Yao Yao ang makipaghati sa iyo sa mana. Ang taong kasamaan ang nasa puso ay hindi karapat-dapat maging anak ko. Mga tauhan, dalhin siya sa Africa. Huwag nang payagang bumalik. Opo. tatay, patawarin mo ako, tatay. Tatay, hindi na ako uulit. Tatay, nagkamali ako. Tatay! tatay, nanay. Sabi ng doktor, okay lang si Yao Yao. Yung gamot sa katawan niya ay na-flush out na. Magigising na siya sa ilang sandali. Nung na-drugged si Yao Yao, nandyan ka palagi sa tabi niya? Si Lin Jinyan, nang gusto niyang abusuhin ito, ako ang unang dumating. Pero, hindi ko inakala na binigyan niya si Yao Yao ng pampainit na gamot. Pampainit na gamot? Eh ikaw, Nanay, huwag kang mag-alala. Wala akong ginawa. Yao Yao, tiisin mo lang. ganito pala ang paraan para ma-neutralize ang gamot? Nanay, kulang ang isang bote ng mineral water. Magbuhos ka lang ng ilang bote. Sapat na yon. Talagang karapat-dapat na anak ni Miss Shen. Ikaw naman? Parang hindi tulad ko. Ang anak ko, si Suhuayan. Tatay? Kumusta? Dahan-dahan lang. Nanay? Bakit ako nandito? Ikaw pa ang may ganang magtanong. Nanay, ilang beses na bang sinabi sa'yo, yung mga inumin na galing sa ibang tao, hindi pwedeng inumin ng basta-basta. Bakit ka ba ganyan? Hindi sumusunod? Kasalanan ni Hin Yan to. Pero kahit anong ingat, mahirap talagang maghinala sa isang mukhang inosente. Buti na lang, kuya mo ang sumagip sa'yo. Kuya? Diyos ko, ano ba talaga ang ginawa ko? Ayos lang yan. Wala namang kadugo-dugo ang dalawa ninyo. At saka, pinagmasdan kong lumaki si Chen. Mabait na bata siya. Ikaw ay, Siya ay... Oo. Siya ang tatay mo. Ang iyong tunay na ama. Ito kasing bagay na ito, mahaba ang kwento. Yao Yao. Hindi mo ako masisisi dahil itinago ko sa'yo ang katotohanan sa loob ng maraming taon, di ba? syempre hindi. Basta hindi si Zhao Yu, yung hamak na yon, ang maging tatay ko, okay na. Tatay. Yung mga nambuli kay Yao Yao, sina Lin Jinyan at Hin Yan, nakulong ko na sila. Paano natin sila paparusahan? Naglakas loob silang magtangka sa anak kong babae. Hindi sila dapat patawarin. Itapon sa ilog. Tatay, nasa ilalim tayo ng batas ngayon. Siya. Susundin ko ang gusto ng aking mahal na anak. Pakawalan mo na siya. Yung si Hin Yan, palagi niyang ginagaya ang pagkatao ko. Ipinagmamalaki niya sa iba na siya ang mayamang heiress. Kaya, hayaan nating malaman ng lahat ang tunay niyang pagkatao. Sisiraan ko ang pangalan niya. Mas masahol pa sa kamatayan ang daranasin niya. Si Shen Yao, ang anak na babae ng Jingming Group,
ay nagwagi ng gintong medalya sa pandaigdigang paligsahan ng alahas. Naging isang bagong tala sa internasyonal na industriya ng alahas. Ang kanyang ina, si Jiang Shen Yunshi, ang chairman ng Zhengming Group, at ang kanyang ama, si Su Huai'an, ang pinuno ng mayamang pamilyang Su sa Shangjing, ay magdaraos ng isang pagdiriwang sa isang 7-star na hotel sa Haicheng. Sana'y pinatagal pa natin ang buhay ni Zhao Yu. Kung hindi sana siya namatay ng maaga, hindi sana tayo nabaon sa utang sa mga loan shark. Ngayon, dahil sa kanya, kailangan nating magtago. Kung mahuli tayo nila, Baka tayo pa'y ipagbili sa Red Light District. napipilitan na tayo, halos hindi na mabuhay. Pero yung dalawang maliliit na biyaya na iyon, nakahanap pa ng mayaman. Ang swerte naman ng kapalaran nila. Hinyanyan, ikaw talaga. Sa wakas, nahuli rin kita. Ling Jinyan. Ikaw, maliit na biyaya, kung hindi dahil sa'yo, na nagpanggap bilang anak na babae ng pamilyang Shen, at nagpanggap pa bilang ang aking tagapagligtas. Hindi sana ako sumunod sa'yo at gumawa ng napakaraming pagkakamali. Ngayon, ako'y itinaboy na ng pamilyang Lin, naging isang asong ulila na. Lahat ito, kasalanan mo. Bakit mo basta-basta sinasaktan ang tao? Sasaktan? Sasaktan ko pa siya? Patayin ko siya! Lin Jinyan, anong silbi ng pagsisisi mo sa akin? Noong una, nilapitan mo ako dahil gusto mo ring umangat sa tulong ko, di ba? Kung hindi, sa katayuan mo bilang anak sa labas ng pamilyang Lin, hinding-hindi ka magiging tagapagmana ng pamilyang Lin. Ikaw. Sige, hinyanyan. Ako, mamatay ka na. Ikaw. Ano ba ang ginagawa mo? Mamatay ka. Bitawan mo ako. Ano ba? Bitawan mo. Mamatay ka na. Ikaw, mamatay ka. Ma, ngayon, alam na ng lahat na peke si Hinyanyan. Silang mag-ina ay parang daga ngayon na hinahabol ng lahat. Si Zhao Yu rin ay nasunog. Sa malaking apoy na iyon. Maaaring sabihin na nararapat lang ang nangyari sa kanya.